PM, there will be a doctor going to explain here yung detalye, dosaging, paano gamitin, paano ibenta, anong mga advantages ng ating mga magagandang vitality products and solutions. Okay? Kasama na po niyang i-explain yung In Your Harmony na bagong-bago. At saka yung Celestial Go. Ako nagulat ako. Kasi kakwentuhan ko po si Doc Brian kahapon na nakwento po niya na yung In Your Harmony pala natin specifically for women pero hindi lang pala pambabae. Pwedeng-pwede rin po siya sa mga kalalakihan. Ha? Opo, opo. Sabi, woo! Money, pwede. Pwede both, ha? Pwedeng-pwede both, ha? Bakit pwede both, kaibigan? Kasi yung Inner Harmony is very good daw for lowering down the sugar level. Nagulat ako. Oh, because of the inositol and folic acid. So good siya for lowering down sugar level. Very good for weight loss. So bagay na bagay, kailangan ko rin pala yon. Kailangan ko rin ang In Your Harmony. Nalaklak ako ng In Your Harmony. Gugulatin ko kayo next month. Okay? Same time, no, kasama rin po for wound healing din pala. Very good ang In Your Harmony. So ako very excited ako matutunan yung mga actives ingredients. Bakit nagkakaroon ng ganong effect yung In Your Harmony. So it's really exciting. Hindi lang siya pang ascend her sa mga kababaihan, pero even men can actually use In Your Harmony. Exciting ba? So next ano po yan? Next Saturday, no? So that's 4 p.m. and then 7 p.m. there's another session for conversation that converts. So without further ado, mga kaibigan, I know most of you are very excited. Ako rin, I'm so excited to share this to you kasi inunti-unti natin. Ang pinaka-goal, no? Balik ko lang, ang pinaka-goal ng Clarity Activation Series is paglabas nyo natin dito ng mga bago is more or less they are basic networkers ready nang sumalang, ready sumubok, ready gawin yung business. Yun ang ultimate goal natin para mabilis ang transition, mabilis ang production. Ang goal, this is part of the infinite prospecting solution na meron tayong pinatawag na production line ng sales. Para tuloy, para pag sign up or pag enroll ng mga prospects niyo, may sinasalpakan kayong sistema kung saan nahahasa sila para paglabas po nila, ready na nilang gawin at least basically yung dapat nilang gawin, alam nila kung anong gagawin. Okay, yun kasi yung problema sa karamihan. Pag walang clarity, kaya nga clarity and activation series. Ang marami sa industriya ng networking, and we've seen that, we've experienced that, pagsalpak na excite, yayaman, magmimilyon-milyon ang kikitain, power, grabe. Pag-join, pagsalpak, they don't actually know what to do next. So, iba-iba tayong sinasabi, iba-iba nang sinasabi yung mga uplines and everything. But then again, ang maganda sa ginawa ng Ascendra International, may clarity tayong ibibigay kung ano yung susunod nilang gagawin sa Clarity and Activation Series. And right then and then, ang paghasa naman at paggaling comes with repetition. Pakisabi nga repetition. At the end of the day, repetition is the key for mastery. So if you want to master this, definitely kailangan lang uulit-ulitin lang. Alright? At the same time, as long as they practice it, pag inaulit nilang gamitin, in-apply nila yung mga natutunan nila sa Launchpad, in-apply nila yung pag-maximize ng compensation engine natin, pag-executive. Sino ba yung mga na-excite mag-executive dyan? Ha? After nung second look. Diba? Pati ako na-excite ako sa inyo eh. Para sa pag-executive eh. No? By the way, may pag-good news tayo ha? Para sa mga gustong mag-executive na mabilis. May pinag-uusapan kami sa table ngayon that is first in the industry. Hindi ko pa pwedeng i-disclose kasi nasa table pa siya, pero padadaliin natin ang pag-upgrade ninyo from builder, consultant to director, director to executive. Meron tayong niluluto on the operations and on the development side na mas mapapagaan. Kasi ang manong iba, okay pa yung A to B tsaka B to C eh. Pagdating ng C to D, 60,000 plus eh. 65. Pagdating ng D to E, 100,000 na. So ang challenge ng iba, hirap na hirap mag-ipon. Kaya nga high blood po si si BDO natin. High blood nung isang araw kasi sabi niya, nakita niya may isang grupo, no? Hindi po to para patamaan or whatsoever ibang grupo. Ito po, this is a good intention para po malaman nating lahat kung paano yung tamang financial allocation. Tama? May grupo ang mindset pa rin, parang katulad pa rin ng before na mindsetting. Anong mindsetting yun? Deception marketing pa rin eh. Magla-lifestyle, magpapa-lifestyle, nakatatlo, apat na labas sa iba't ibang bansa yung grupo. Kasama yung mga hubber, travel international. Wala namang problema mag-travel. Part yan ng ating incentives, part yan ng ating buhay as a networker. Kasama yan sa mga rewards natin sa sarili natin. Tama ba? Pero dapat ginagawa siya kapag ready at tama ang allocation.
Imagine, may mga nakatatlong, apat na international travel. Nung tinanong namin, saan kinuha yung budget? Hati-hati do, kanya-kanyang pera yung mga hubbers. 30,000, 40,000, book ng hotel, flight, and everything. Ang challenge ito. Bakit do ginagawa yon? Para mag-picture-picture sa travel, pang lifestyle, pang post, para maraming mag-pay in. So okay naman, maraming mag-pay in. Yun nga lang, naka-associate builder, pa 600 lang yung pera. Are you following? Naka-lifestyle ka nga, tama? Ang dami mo nga pay-in sa post mo, pero ang liit lang ng pairing, ang liit lang ng pasok ng direct referral sa'yo. So might as well, ano pa naman yung dalawang travel doon, nung sinimula natin ang Ascendra International, ginamit pang upgrade. Kung naka-executive ka sana, pag travel mo, pag lifestyle mo, pag convert mo ng mga kausap mo, technically mas malaki yung palo, di mas mabilis ka makakapag-travel kung kailan mo gusto. Proper allocation. Balik natin yung tamang pagma-mindset, tamang pagbi-business. Hindi yung deception marketing, iniipit mo lang rin yung sarili mo. Are you following? So ladies and gentlemen, papakita natin kung paano natin talaga gagawin yon. So ladies and gentlemen, itong last topic natin, CTC or Conversation That Converts. We will show you guys yung pattern. Ang tawag namin ito framework. Kung paano natin mas effective mako-convert yung mga kausap natin. Most of us here are very good already on that. And most of this na natin dito rin, galing din sa mga kasama natin sa Ascendra that are doing it effectively already based on data. Okay ba yun? So ready na ba kayo matuto? Ready na tayo. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, first, ang pag-uusapan natin on CTC is actually dito. Sabi dito, before the strategy, we need to make sure na tama ang mindset natin. When we want to convert people that we are talking to, yung makausap na natin, after nating after mag-inquire, after nating makuha yung kanilang interest, after ituro sa atin ni Sir Joseph yung iba't ibang market na pwede nating pagkuhanan ng mga prospect or ng leads. Narinig nyo kahapon yung warm market, tama? Sino ba yung mga warm market? Konting review lang. Yung mga kakilala natin. Sino yung mga cold market? Siyempre, yung hindi mo kakilala, yun yung mas marami. Tama ba? Yung mga kakilala mo, ladies and gentlemen, listen to this. Your warm market, they are already ready to be filtered to this. Ibig sabihin, yung warm market mo, ready na kagad ma-convert or ma-conversation or makausap to convert. Kasi kakilala nyo na sila. Are you following? Ang kailangan na lang magkaroon ng interest or curiosity. Yung mga hindi natin kakilala, cold prospects, yun yung ginagamitan natin ng matinding marketing, content creation para mag-inquire at para makausap natin. Are you following? Kaya again, wala tayong isasalang dito sa conversation that converts kung hindi natin mahahanap or makakapture ng marami yung mga warm and cold natin. Kaya pinakita kahapon ni Sir Joseph or ng ating CSO yung 4 na segments ng warm and cold. Ang mga warm pala, pwede mong makuha offline. Ang mga warm pala, pwede mo rin makuha online. Yung mga matagal mo nang hindi nakikita. Kaibigan, kamag-anak, pwede mong kontakin online or pwede mag-inquire tayo through your content creation sa mga page mo. Pwede ka rin palang makakuha ng cold through offline. Kanina lang, meron po ako nakasabay sa elevator. Sabi niya, tuwang-tuwa siya. Ina-update sa akin, Sir, nakabenta ako ng maraming best barley. Ayan, nandito. Ano pangalan, ma'am? Ano pangalan? Erica. Palakpakan naman si Erica, guys. No? Kanina, sabay ko sa elevator. Ngayon lang ulit ako nakita kasi for quite some time, noon po, nung panahon natin ng pag-network, madalas po yan. Yung pusakal na nagbebenta ng produkto sa kalsada, sa labas. So nakahanap ng client, ng prospect sa mall ba? Sa labas lang talaga. So nag-cold prospecting, nag-cold offline, talagang kumausap, nakipag-convert, nag-approach, nakikilala. No? After makakausap niya, nabentahan niya ng best barley. Tuwan-tuwa ngayon sa best barley. Ngayon, ang dami na pala niya nabebentahan na ganun. May mga nagre-reorder na sa kanya. Panggalaw, pang-ikot, pang-operational expense. Is that good? So yun yung mga tinatawag natin na cold offline. Di ba? Yun yung mga tipong approach. Ang tawag namin sa unang panahon niya ng pag-network, pusakal. Pusakal. Yun talagang kahit sino, basta mainit-init pa, basta humihinga, kakausapin yan. I-approach. No? So ngayon, ang ating tinuturo ngayon, tinuro sa atin ng CSO kahapon, dapat yan medyo part of your lifestyle. Tama ba? Hindi siya ini-schedule. Meaning ginagawa siya naturally wherever you go.
Kwento pa nga niya, pag nagugupit sa'yo, di ba, pag gupit ka, di, kausapin mo yung barbero mo, hindi naman aalis yung barbero mo hanggat hindi tapos yung gupit eh. Nagpapaayos ka ng kuko mo, di ba? Sabi pa nga niya, gusto mo, bawat kuko, iba-iba nag-aayos para pwede mong kausapin. So, cold offline. And then we also have cold online where most of us are actually experts already. Marami dito are doing cold online through Facebook ads, gumagawa ng content creation, nagbo-boosting para maka-capture ng mga hindi natin kakilala na mas marami, okay, through their business pages. So doon tayo hugot ng leads na idadali natin dito to converse with them at ma-convert sila. Okay ba yon? Now, anong mindset dapat? Kapag pumasok na nag-inquire na, more or less, kapag tama yung targeting, kapag tama yung content creation, kapag tama yung interest ng pumasok at ng inquiry, guess what? Dito dapat ang mindset natin, una, we don't chase. Pakisabi nga, we don't chase. Hindi tayo naghahabol. We don't convince. Pakisabi po, we don't convince. Hindi po natin trabaho kumbinsihin yung client natin na nag-i-inquire sa atin. Trabaho nila to convince themselves. Okay? Later pag-uusapan natin further. Ano pa? We don't pressure. Okay? Ang mindset pala dapat dito, we don't pressure. Hindi tayo nagpe-pressure masyado kasi maraming market ngayon, maraming prospects ngayon, matalino na po ang tao ngayon. Pasong-paso na po sila sa pressure na ganyan. Kasi just imagine, kapag napa-join mo yung tao sa pang-pressure, guess what? Anong maiisip nila? Anong papasok sa isip nila? Ito pala ang networking. Kung ako magjo-join sa pressure mo, ibig sabihin, pag ako naging networker, mang-pressure din pala ako. So anybody won't want that, right? So we don't pressure. Pangapat, we lead with system. Ang mentality natin ngayon is we want to show them and lead them isang sistema na pwede nilang gawin. Ang ibinibenta mo, hindi hype, hindi lang motivation, hindi lang personality, sistema. Pakisabi nga, sistema. You'll never go wrong in system. Alam nyo guys, nakita na natin yan sa industry natin, kaya nga nasa Ascendra tayo. From the word itself, ascend, we want to ascend to a new era of this industry. We've seen it. For how many years we've seen it? Tinuro sa atin na pag magpapaklose ka, kailangan hinahype mo. Kaya nauso yung power, grabe! Walang problema po doon sa excitement. Wala pong masama doon. Okay? Wala ring masama sa motivation. It's okay to motivate. Kailangan makikita nila yun. Wala ring masama sa personality. Minsan tinuro sa atin, pag nagpe-present ka, pag nakikipag-usap ka, mas mahaba pa minsan yung pagpapakilala sa mga may-ari kaysa sa marketing plan tsaka sa produkto. Are you following? Kaya nga dito tinuturo namin, we are not owners, we are founders, magkakasama tayo, magkakapartner. Mabilis lang dapat pinag-uusapan yan. Pinag-uusapan pa rin yan kasi bakit? Kailangan ng credibility, kailangan ng reliability. That's still very important. Motivation, hype, excitement, personality, walang masama doon. Kailangan nating lahat yun sa umpisa. Hello? Maraming pwedeng mag-join because of the personality. Because of the credibility. Yes, marami. Maraming pwedeng mag-join because of, excitement, motivation, and everything. Pero pag-join nila, whether we like it or not, kahit sino pang personality yan, kahit ano pang motivation yan, kahit ano pang hype at excitement yan, pag naka-join at member na sila, ang tanong, paano sila kikita? Kahit gaano kalupit ang may-ari, kahit sino pang Poncio Pilato yung may-ari na sobrang tindi, kapag hindi kumikita yung member, hello, hindi rin po tatagal. Agree? So ladies and gentlemen, system will never fail you. Kaya pag nilid natin sila sa sistema, bonus na credible yung mga may-ari. Bonus na credible at may motivation and excitement. Alright? So ito yung mindset. Now, paano natin gagawin to? Mayroon tayong 4 na major mindset. Okay? Unang mindset. When you converse sa Ascendra International, dahil nga may sistema ka, may curriculum ka, may structure ka, ang mindset natin is calm authority beats hype. May nakaharang ah. Ba't nakaharang? Nakikita nyo ba? Ayun pala yun. Yan. Calm authority beats hype. Okay? So, dahil nga this time, may sistema ka, meron kang structure, what you're selling is a proven system. Pag nakikipag-usap tayo, we don't talk na hype lang lagi. Okay na may konting excitement. Hindi din pwedeng monotonous. Hindi din pwedeng iisa lang yung tono mo. Kailangan pag nakikipag-usap tayo, lalalim ka, lalakas ka kung saan mo gustong i-emphasize. Pero hindi dapat tuloy-tuloy na, power dito, grabe dito, dapat mo join ka na, yayaman tayo. Hindi pwedeng tuloy-tuloy lang.
Again, calm authority beats hype. You know why? Ask me why. Because whether we like it or not, people follow to people who knows what they're talking about. Ang tao sumusunod sa tao na alam niya yung ginagawa niya. Parang piloto lang yan. Parang eroplano lang. Hindi ka bibili ng ticket, hindi ka sasakay ng eroplano na yung piloto, hindi alam yung ginagawa niya. So we want to join, we want to ride with, we want to journey with people who knows what they are doing. So dapat maramdaman po yun ng kausap ninyo sa inyo. Kaya huhugot ka ngayon ng lakas. Miko, paano yun? Bago pa lang ako. Wala pa akong masyadong authority. Hindi pa nga ako kumikita. Nagsisimula pa lang ako. Doon papasok yung sistema. Pag ikaw ang basihan ng paniniwala ng kausap mo, doon tayo magkakaroon ng mga red flags. Ba't ako sa maniniwala sa iyo? Naka-jeep ako ngayon. Naka-jeep ka rin ngayon. Paano ko maniniwala sa iyo? Naka-MRT nga tayo. Paano yayaman? You're following? That's the reason why sistema ang ipapakita natin. Yung system, yung structure. Hindi ikaw. Sanay na sanay tayo sa networking na dapat ikaw muna, kaya nagpo-flaunt tayo, kaya nauso yung fake it until you make it. Hello? Well, sa Ascendra, hindi mo na kailangan gawin yun. There's no such thing as fake it until you make it sa Ascendra. Dito, you need to faith it until you make it. Bakit faith? Bakit siya faith? Faith, again, faith on the process, faith on the system, faith on the people that you are with. And of course, faith with the person, yung pinaka-God's grace na binibigay sa atin ba tayo mayroong mga galing na ganito. Are you following? Kahit yung tamang tao, ibibigay sa iyo ni God yan. If you have faith. So you don't need to fake it. You just need to have faith. And when you fake it, alam mo problema sa fake it until you make it. Number one, ubus energy mo. Kasi hindi totoo eh. It consumes a lot of energy when you are not telling the truth and when you are deceiving. Pangalawa, ramdam ng tao yan. When you fake it until you make it. Are you following? Kaya nga basag na networking ngayon. No? Kaya yun na yung kailangan nating basagin. Yun yung kailangan nating baguhin. Okay ba yun, Ascenders? Wonderful. So, again, authority over hype. Lagi nyo tandaan, it is a privilege to enter a system that works. Kapag ang mindset, pribilehiyo doon sa kausap mo na pumasok ka dito ng may sistema at may susundan, hindi ikaw yung naghahabol sa kanya. Ang mentality, kapag may matibay kang sistema, may curriculum, may papasukan, guess what? Ano nangyari? Ikaw ang mindset mo, hindi mo sila mas kailangan kanila. Kaya nga, pansinin nyo, kahit sa mga eskwelahan, di ba? Anong pagkakaiba? Anong kagandahan pag may sistema? Kapag may sistema, parang school. Pag nag-enroll ka sa school, sigurado namang gagraduate ka dyan, basta gagawin mo ng tama. Kasi may curriculum. Ang challenge sa networking, wala po tayong ganun before. Pag nag-enroll ka sa networking, nag-pay in ka before, bahala ka sa buhay mo. Maswerte ka na kung masipag yung upline mo, susuportahan ka. Are you following? Pero kung hindi, talagang gagawa mo sarili mong paraan. Now, ang good news, pag sa school, pag nag-enroll ka, may curriculum na ka-ready, may papasukan ka, klaro kung anong gagawin. It's really up to you kung papasa ka o hindi. Ang Ascendra International parang eskwelahan. May siguradong sistema, may curriculum. Nasa iyo na kung kikita ka at yayaman ka o hindi. Okay ba yun? Kaya nga, you need to be proud, di ba? You need to be proud. Ang school mo, hindi lang basta-basta school, di ba? Pansin mo, pag sa eskwelahan, di ba? Kapag graduate ng mga medyo Ateneo, yan, di ba? Mga Lasal, iba ang level, di ba? Talagang alam mo na medyo quality to, quality education, di ba? Pero pag tinanong ka sa ka-graduate sa pamantasan lungsod ng mababang paaralan, are you following? Medyo, medyo may ganong mindset. So again, you need to be proud. Kailangan medyo may proud tayo, meron tayong dignity when you present Ascendra International. Can we do that? Okay, so that's number one mindset. Number two, process over personality. Mga kaibigan, like I said a while ago, hindi na tungkol sa personality, given na kailangan credible yung mga kasama natin, hindi din dapat ikaw ang tinitignan, system na dapat ang nagbebenta. Ikaw yung nagpa-facility. Ang tawag natin sa sales dito, third party. Pansinin nyo, pag may kausap tayo, na-experience nyo na ba yung pag may kausap ka, kapag naglalatag ka na ng sobrang tindi, okay eh. Pero back on their minds, ang mindset, parang kaya ka naman ganyan ka-excited maglatag kasi kikita ka sa akin eh. May ganun ba? So technically, especially international, alam mo na-experience ko po yan when we expanded international, ang dami po sa ibang bansa. Kaya nga sa ibang bansa, naghahanap sila ng puti na upline. Pag Pinoy, yun ang gusto nila. Pero pag kalahi nila, medyo ayaw nila. Kasi ayaw nila nakikita ka lang naman, kaya ka nagsasabi ng ganyan sa akin eh. Okay, so technically,
Dito, hindi mangyayari sa atin yon because the mindset is, ang proseso ang nagbebenta, naka-third party ka. What you actually need to, ang nagpe-present sa kausap mo, or what you need to show is yung mga videos, yung mga presentations. Ganon din pa nag-i-invite tayo sa mga events na ganito, nagpapa-expose tayo. So ang goal natin, mapasimple natin yung mga o yung proseso ng ginagawa. Kasi ang challenge kapag hindi siya duplicable, pag hindi siya simple, ang technically makakagawa lang yung malulupit. Hello? Ang tawag doon yung superstar challenge sa isang organization. Kapag iisa, dadalawa lang ang superstar natin, sila lang yung makakagawa. Pagod din sila. Kaya ang tendency, upline, papresent ako. Apps, patulong naman, papresent and everything. Pero kung may sistema tayo, may structure tayo, lahat tayo pwede natin gawin everyday. Mas mabilis ang production. Tinuro rin ni JM yan, ni Sir JM ng ating video last Thursday. Kung gusto mo ma-maximize yung one account policy natin, di ba sabi niya ba, grabe naman, oh, may spillover, sana all may spillover. Dito talaga magkaka-spillover ka. Kaya lang medyo mabagal ang spillover mo ngayon. Tanong mo sa amin bakit? Kasi panay ang kulit mo kay upline eh. Panay ang gulo mo kay success partner eh. Lahat ng kausap mo, gusto mo si success partner kakausap, si success partner magkuklose. Kaya tuloy hindi ka talaga may spillover. Kasi hindi makapag-essential si success partner. Are you following? Kung lahat tayo may sistema, nakasunod sa structure, video ang pinapakita mo, ini-invite mo sa mga presentation, lahat natin kayang gawin, very simple and duplicable, lahat nakakapag-focus sa essential. Okay ba yun? Alright, next, last. Pangatlo, sorry. Clarity is the key. Pakisabi nga clarity. Ito yung paborito natin kasi when things are clear, walang pressure. Walang false promises. Ang challenge, kapag puro hype, puro motivation ang pagpapapiin, ang conversation, ang mga banat, ang messaging, puro yayaman, basta kikita, basta, magiging milyonaryo. Ang tendency, pag walang clarity, nagkakaroon ng mis-expectation and misrepresentation. Doon sumasakit ang ulo ng maraming success partners. Agree? Marami sa atin for quite some time, napangakuan. Basta akong bahala. Mag-join ka lang, Marlene. Akong bahala sa left at sa right mo. Are you following? Mag-join ka lang, Manny. Basta mag-join ka lang, wala kang masyadong gagawin. In fact, sa sobrang ganong kultura ng network marketing, may mga nauso at naimbentong marketing plan na wala ng left and right. Ang mentality, basta isa-isa lang to. Nakapila lang tayo, isa-isa lang. Isa-isa, ano bang ibang tawag sa isa? Diba? May duo, may mono. Diba? Isa-isa lang to, isa-isa, isang-isang linya lang to. Ang gagawin, wala kang gagawin iba. Pag nag-refer ka lang ng isa, wala ka nang gagawin, akong bahala sa'yo, mag-join ka lang, pumosisyon ka lang, hindi naman ako titigil, magkakaroon. Can you imagine? Ang mindset mo, walang gagawin. So guess what? Yung na-recruit mo na ang mindset walang gagawin, ang tanong ito, number one question, kung walang gagawin, bakit ikaw may ginagawa? Kung hindi magbebenta, ba't ikaw binibentahan mo ko? Are you following? So technically, kung meron kang grupo ng lahat ng mindset walang ginagawa, edi technically parang ginawa mo lang empleyado rin ng sarili mo. So hindi ka nagnegosyo, nag-ahente ka. Are you getting my point? So technically, we need to be clear. Kaya klaro, kaya sa sistema natin, dito yung messaging klaro. Umpisa pa lang pinapaliwanag na kailangan ng kapital. Marami pag hindi klaro, ang mentality, binanatan na hindi mo naman kailangan. Sa traditional business, ang laki masyado dito. Wala kang ikakapital. Dito kaya, wala kang kapital, kaya. So pag mga ganun na walang clarity, ang mindset tuloy, walang puhunan. Kaya meron kayong structure, pero yung structure nyo hanggang drawing lang, walang activation. Walang encoding. Kasi lahat excited lang, power, join ako dyan. Pero barkadahan 2026 pala. Kasi lahat nag-iipon pa ng pera. Are you following? So dapat umpisa pa lang, klaro na may kapital. Pangalawa, kailangan klaro na kailangan alam nila na pag-aaralan na matututunan paano maghanap ng customer para ibalik yung kapital. So technically, clarity is key if gusto nating maging maayos yung business natin at mas bumilis at mas maging effective. Akala kasi natin kapag medyo malabo at walang clarity, mabilis makapagpa-pay-in. Mabilis nga, pero mabilis ding gumuguho. Mabilis ding nawawala. Technically. So what we want is sustainable business. Okay ba tayo doon, centers? And last but not the least, ang pinakagusto natin, pag ito mentality natin, pag kumakausap tayo sa Ascendra, ang core mindset, we are medical consultant. What do you mean may medical consultant? Hindi tayo magpapaka-doktor dito, ha? Ibang level po ang doktor kasi kailangan ng lisensya niyan. But what I mean by this, when you say medical consultant, kayo po tanungin ko, ito po yung mga gusto nating maging pattern, okay? Ang pinakamagagaling magbenta daw is yung mga hindi nagbebenta.
Ano daw? Parang magaling magbenta pero hindi nagbebenta. Mamaya throughout our conversation, throughout our module, maintindihan nyo kung bakit. Pero ang pinakamagagaling magbenta, yung mga hindi nagbebenta. Pansinin mo, kapag pumasok ka sa clinic ng doktor, nakapasok na ba kayo sa clinic ng doktor? Nakapagpa-check up na ba kayo? Kapag tayo nagpapa-check up, nakakita ka na ba ng doktor na pagpasok mo, ang banat sa'yo, "Uy, Manny, kamusta? May bago akong antibiotic dito, gamitin mo. Babagi na bagay sa'yo to." May ganun ba doktor? Pag ganun yung doktor mo, takbuhan mo na. Ha, demanda mo yan. O, delikado yung doktor na yan. Technically, kapag pumasok ka sa clinic, ang unang tatanungin ng doktor, ang unang kakamustahin ng doktor, "Oh, what can I do for you?" Tama ba? Tanong ka agad. They will ask questions. Kamusta ka? Ano nararamdaman mo? Eto nga, Dok, medyo masakit yung tiyan ko eh. O ano bang kinain mo? Tanong ulit. O, kamusta yung dumi mo? Kamusta yung suka mo? Nakailang suka ka na? Nakailang dumi ka na? Anong consistency? Tanong, 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 tanong. Because the person who is asking the question is the person who is handling the conversation. Tanong, 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 gather data. Once you have the data, now you can know and analyze ano yung perfect solution para sa taong to. Ang doktor, hindi pwedeng magbigay ng prescription or ng gamot nang walang diagnosis. And you can only make a diagnosis by asking questions and gathering data. Kaya nga, data is key. If you actually just know, sa pagbebenta, sa sales, data, umiikot po ang lahat. Kaya nga napakalaki ng income ng Facebook because they have all our data. Hello? And can you imagine that wealth of data is an insight for every business? Kaya nga pati tayo, ginagamit natin ang data ng Facebook para makabenta. Because data is gold. Doon po nanggagaling lahat. Kaya ka nakakabenta ngayon sa ads. Kaya may tumataas ang ads at bumababa kasi ang binibili mo yung wealth of data na meron si Facebook na tayo rin naman ang nagbibigay. So pag may kausap tayo, dapat magaling kang kumuha ng data para alam mo kung paano siya bebentahan. Ang uso kasi sa networking noong unang panahon, basta humihinga, mainit-init pa, prospect yan. Paano kakausapin? Basta shotgun, pare-parehas, open-minded ka ba? Walang katapusan po yan, di ba? Sang ka busy, alam natin yan. So technically this time, we want to shift that. We want to level it up. Walang problema doon. Pwede pa rin naman tanungin yun. Pwede pa rin naman tanungin na sang ka ba busy, anong pinagkakabalahan mo. Pero this time, we will be asking proper and right questions para makuha natin yung tamang data to gather it. Are you following? So technically, di ba, ang pasyente, kapag nagsabi ka ng mga sakit, sabi ni doktor, oh, ito nangyari sa'yo. Ito prescription ngayon. Paglabas mo ngayon sa clinic, kahit wala kang pera, gagawin mo lahat para mabili yung mga nasa prescription. Nabentahan ka nang hindi ka binibentahan. Sino nag-close sa'yo? Ikaw, sarili mo. Ikaw nagbigay ng mga problema mo eh. Tama ba? Ang binigay lang sa'yo, consultation. Ang binigay lang sa'yo is suggestions. Binigay sa'yo is pwedeng solusyon. Kaya nga, in Ascentra International, we are not just networking. Hindi lang po network marketing to. We are network solutions business. Okay ba yun? Ha? So, ayan, mga kaibigan. So, yun yung mga mindset natin. Okay? Can we do that mindsets, guys? In the next coming months, years of doing Ascentra International, pag may kausap tayo, ito yung mentality. At hindi po kami magsasawang paulit-ulitin sa inyo to, kaya every Saturday may ganito. Para yung messaging natin pare-parehas. Okay? Yan. Next, ito po. This time, what we want you to understand, no? Yung core mindset natin. Ngayon natin yung mindset natin, we want now to turn this mindset into a system. Ngayon na alam na natin ngayon, ang dapat mentality natin, ang dapat mindset natin pag kumakausap, ito-turn natin to into a system. Paano ba tino-turn yan into a system? Simple lang. Ganito lang kasimple. Pakisabi nga po, production line. Alam nyo, pag ito, naintindihan nyo kahit anong negosyo, pwede nyong itayo. The truth and the reality is, lahat ng negosyo, alright, is a simple production line. Lahat po. Guys, as your COO, yung mga C-level po, title lang po yun. Doon lang po natin nalalaman kung ano bang trabaho namin, anong role namin as your partner. As your COO, kaya po gustong-gusto ko yung ginagawa ko ngayon. You know why? Because every department of whatever company that is, it's a simple production line. Sa finance, may production line. Ang ibang tawag sa production line, workflow. Alright? Kaya mahilig ko pag may meeting kami internally, yung mga diagram. Ang hilig ko gumawa ng mapa. Yung process map. Are you following?
Lahat po yan, it's all a process map. Whatever business that is, it's a process map. Finance is a process map. Member support is a process map. Warehousing, logistics is definitely a process map. It's a production line. Lahat po ng negosyo, it's a simple production line. Pag naintindihan po ninyo yun, lahat yan pwede mong gawin. Warehousing, di ba? Manufacturing, restaurant, McDonald's, factory, lahat yan, it's a production line. Sumusunod yan into a proper workflow. Bago mo magawa ang isang burger, kahit iba't ibang klaseng burger pa yan, doon lang nagkakaiba, iba't ibang klaseng burger, iba't ibang ingredient. Pero yung paggawa niyan, may proseso, may pagkakasunod-sunod bago maging burger. Are you following? It's a production line. Now question, sales and network marketing, production line ba? Yes. It's a simple production line. Kaya maraming networker, hirap na hirap at chumachamba lang kasi hindi sila nakagawa ng production line nila sa pag-network nila. Kaya may mga, sige tuloy niyan. Kaya po may mga malalaking grupo kasi sila hindi lang basta mindset, excitement, motivation. Umuupo yung mga yan, nagbe-brainstorm yung mga yan para gumawa ng workflow production line ng sistema ng grupo nila. Now, I have a good news for you. Pakisabi nga good news. Dati, sa panahon natin ng pag-network, kanya-kanyang gawa tayo ng production line. Kanya-kanyang gawa tayo ng sistema at ng workflow. Now, ladies and gentlemen, congratulations. Nasa Ascendra International ka na. Dito, may ka-partner ka sa paggawa ng sistema at production line ninyo. Is that good or very good? Kaya dito susolusyonan natin yan. Dito gagawa natin yan. Importante na alam natin yung system production line. Pag walang ganyan, ang hirap sundan. Kaya may mga superstar. Ang hirap gayahin ng dakdak ni Michael Jordan. Ang hirap gayahin ng 3 points dati ni Larry Bird. Pero bakit ngayon ang dami ng 3-pointer? Bakit ngayon ang dami ng dumadak, gagaling na kumilos? Kasi ngayon pati training sa basketball, scientific na, may workflow na. Kapag dribble ang training, gagaling ka talaga. Pati 3 points, naka-physics na, ano yung force, yung lahat, pati yung form mo and everything. Are you following? Scientific, systemized na. Dati hindi. Kapag hindi ka magaling, talagang hindi ka magaling eh. Wala ka pang height, talagang wala talaga eh. Pero ngayon po, kaibigan, kahit wala kang height, pwede kang lumupit. Are you following? Kasi may sistema, naduduplicate na yung ginagawa ng malupit. Noon, yung mga malupit, itong problema, maraming talented, maraming malupit, pero hindi nila alam paano i-translate. Hello? Kaya hindi sila makaduplicate. Hindi nila ma-translate. Sila kaya nilang gawin, tapos gigil sila sa mga downline nila. Ba't hindi nyo magawa? Ba't hindi mo magawa? Kasi nga hindi mo ma-translate. Wala kasing production line, walang workflow, walang operating manual. Kaibigan, Ascendra International, internally, maliban externally, umpisa pa lang, soft ops pa lang, may operating manual na tayo. Lahat po ng departamento dito may operating manual. I'm very, very proud to say to you, in terms of operations, ladies and gentlemen, nung 6 months natin, 7 months natin na soft ops, maraming kumpanya, 10 years na, 20 years na, pang soft ops pa lang natin ang pinapractice nila. Watch out in the next coming months and years of Ascendra International, mas pagagaanin natin ang buhay nyo. Kasi yung mga workflow natin, hindi po natin tinitigilang i-improve yan. We are following an engineering concept called REOA, Reduce, Add, Optimize, Automate. We follow that engineering concept. Hindi po kami tumitigil. Kapag may working na system, we find what to reduce. Kahit working system workflow yan, we find what to add, what to optimize, and what to automate. Tuloy-tuloy natin gagawin yan buwan-buwan, taon-taon, para sigurado darating ang time, we will be the first networking company in the Philippines na ISO certified. As your COO, we are now working on, as we start, umpisa pa lang po, pinag-uusapan na namin ni BDO yan, pinag-uusapan na namin ng ating CEO, ng ating CSO, ng ating CFO. Ang gusto natin, may unang-unang MLM company, may unang-unang networking company in the Philippines na ISO certified. Yung management, yung proseso, yung sistema, yung loob. Hindi lang po, maraming networking company may certification ang tawag GMP, Good Manufacturing Practice. Sa produkto po yun. And most of it, galing naman po sa manufacturing po yun. Pero yung networking itself, yung pagpapatakbo ng networking, yung governance ng finance, yung governance ng kaperahan, yung governance ng operation, marami po dyan
Hindi wala pa po ako nakitang ISO certified pagdating sa mga proseso, pagdating sa networking. Ascendra International will be the first, I am telling you. Because we know if it's following an international standards, we know na it's credible. We know it's trustworthy. We know it's being checked every now and then. We know natatagal to for long term. Apo na ng apo mo, gagawin pa tong system. Legacy firms are ISO certified. Okay ba kayo doon? Ladies and gentlemen, kaya importante may production line. Talking about production line, eto na. Etong IPS is a production line. Eto ngayon, yung workflow, yung framework na ginawa ng Ascendra International para may guide ka, para may susundan kang production line. Are you following? Kasi dati kanya-kanya tayo nang gawa eh. Ngayon walang problema. We respect your system. You can continue to do that, especially if it's effective. Tama nga? Sabi nga eh, if it's working, then don't change it. If it's working, then don't reinvent the wheel. So kung meron kang ginagawang sistema that is working, guess what? Ituloy mo yan. But always remember, don't be complacent. Because what works today, yes, next day, pwedeng hindi na. Are you following? What works yesterday could not be working today, and what works today could not be working tomorrow. You need to make sure na sumusunod ka pa rin dun sa engineering concept na sinabi ko, yung REOA. Reduce, add, optimize, automate. Kahit may working system na huwag kang pakuya-kuya-kuy, okay na, tumatakbo na, bahala na sila dyan. Ngayon na nasa kumikita ka na, nasa management position ka ng grupo mo, kailangan na hanapin mo, ano kaya yung pwedeng i-reduce pa dyan? Ano pa kaya yung pwedeng i-add? Ano pa kaya yung pwedeng i-optimize? Ano pa kaya yung pwedeng i-automate? Trabaho ng mga leaders yan. Are you following? Because you're on top view, you see everything. And magagaling ka, hindi sa hula, magagaling ka dapat sa data. Kaya may tinatawag na data analytics. And guess what? Our Turbo AI will help you to analyze well yung data ng grupo mo. Yung data ng business mo. Kaya we will make scientific, mga kaibigan. Okay ba kayo doon? Are you proud you are with AI? So this is an example of a production line. Target, di ba? Dito tinuturo, dito natin pinapractice paano mag-generate ng maraming leads. And then expose, ito po yung conversion scripts, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Later, I will show you the production line ng pag-expose, ng pag-convert, okay? And then after nyan, pag naka-enroll na-close mo na, minsan yung iba dyan na tumitigil. Minsan dyan, tapos na sila. Diba? Pag-enroll, congratulations, power, grabe ha. Picture tayo, picture selfie. Yes, congrats. We may package, congrats. Ingat, see you. Tapos na. This time, hindi tayo titigil doon. Ang goal natin after enrollment, dapat maipasok sa alignment. And guess what? Ano yung alignment? Etong Clarity and Activation Series is part of the alignment. Hello? Eto, yung inattendan yung launchpad ng Monday, yung second look ni Sir Jed ng ating BDO na napakalupit, yung ginawang strategic connection ni Sir Joseph Lim at itong CTC natin, it's part of the alignment. Kailangan salpak mo kagad dito. After nito, habang pinapractice na niya, kasi gusto natin after ng CTC, makapag-practice na kagad. Dapat ang goal natin paglampas ito, umuusok yung after ng launchpad, after ng second look, after ng strategic connection, after ng CTC, ready na humataw, ready na matuto, ready maka-experience. And then habang ginagawa yung learning hub, pakisabi nga learning hub. Alala nyo, may learning hub po tayo. Nandun yung C1 to C4. By the way, good news na naman. Ang daming good news. Pa-upload na po yung lift of 1 to lift of 4 sa ating learning hub. Another good news, our dev is working on transferring our learning hub from portal, ina-transfer na po into a mobile application. In fact, we have already approval for Google Play Store. Ang iniintay na lang po namin, approval ng App Store. Medyo mas matagal kasi si Apple. Okay, mas matagal si Mac, si iOS mag-approve. Pero si Google Play Store, ready na. So next time, pag mag-learning hub ka, hindi ka na papasok sa Safari or Google Chrome sa portal. Diretso ka na, download mo na lang yung app, punta ka sa app, and then pasok ka sa learning hub mo. Okay? As ang goal natin doon, lahat ng mga answers sa assessment ng mga growth partners mo, lahat reflected sa'yo. Okay? So kita mo, kung may 5 direct ka, after nila manood ng video, may assessment, makakuha mo yung mga answers nila. So may kita mo kapag medyo yung grammar nito Kasi assessment survey, di ba? Okay, yung paragraph, di ba? Okay, so yung makikita mo ngayon kung naintindihan talaga on their own words, di ba? Yan. So after alignment, syempre, ang goal is to multiply. So yun yung goal. Kaya kailangan Clarity and Activation Series kasi hindi naman magagawin multiply kapag hindi dumaan dito.
So kailangan dumaan dito para ready mag-direct. Now, sa pagdidirect, sa pag-multiply, magkakamali ba? Yes. Mare-reject ba? Yes. It's actually part of growing. It's part of learning. Kaya it doesn't necessarily mean na perfect lahat to. Parang nag-enroll ka lang sa school. Pag nag-enroll ka sa school, natuto ka. Pag nag-quiz ka, hindi mo perfect naman lahat ng quiz. Maliban na lang kung may leakage ka. Diba? Hindi mo mapaperfect yan. Nagkakamali ka. Sa mga pagkakamali, doon ka matututo, lulupit ka. Ang goal is darating ang time, makakagraduate ka. Sa school, ang grades mo nasa papel. Ang pag-graduate mo, ang meron ka diploma. Ang meron ka award, medal. Sa Ascendra International, parang school, may curriculum din. Ikaw rin ang tatrabaho, ikaw rin mag-aaral, ikaw rin ang susubok. Pero dito, ang grades mo, income. Dito, ang medal mo, ang diploma mo, yung first car mo. Ang may medal mo dito, yung house and lot mo. Are you following? So, yun ang goal natin. Kaya tayo merong, ito yung IPS natin. Now, eto ngayon yan. So, technically, ito na. Pag-usapan natin yung expose. So, going to expose, focusing on the expose or conversion scripts. Eto mga kaibigan, yung 9-step conversion engine natin. So, after ng target, kahapon with Sir Joseph, pinakita yung warm and cold market. This time, naka-generate ka ng lead. May mga nag-inquire. After inquiry, kaya dito, ang goal natin maipasok dito sa framework na to, okay? Iisa-isay natin mamaya yan. Maipasok sa framework na yan kasi ang goal, maitawid natin from curiosity to clarity. Hello? Kaya mamaya, pag in-explain natin isa-isa itong conversion na to, makikita po ninyo na ang goal nito, itatawid natin yung kausap mo, yung ka-converse mo. Itatawid natin from curiosity, from inquiry to clarity. Liliwanag sa kanya ano ba ang Ascendra International. Liliwanag sa kanya kung anong gagawin. And after clarity, i-bridge natin siya into a commitment to be part of the movement, to be part of the mission. Maliwanag? So yan po mga kaibigan, yung 9-step conversion engine. So let me just show you, no? Paisa-isay natin. So ito, tingnan lang muna natin. Okay, pag-usapan lang muna natin yung 9-step, no? Mabilis lang, pero iisa-isay natin mamaya yan. Makikita talagay online, and offline. Like for example, yung 1 to 3, auto-reply, commitment step, and call scheduling, all of this are being done online. Ito yung pinakita ni Sir Joseph Lim kahapon. Papakita ko lang mabuti. I-review ko lang po kayo. Ha? Kailangan may review eh. Kasi di ba sa school, pag may next topic, kailangan na-review yung previous topic. Okay, balik tayo sa school. Ha? Di ba sa school, naalala nyo, ang sinuro ni Sir Joseph, merong offline, merong online, and then meron ka ditong warm, and meron ka ditong cold. Naalala nyo to? Now, ladies and gentlemen, 4 ang pwede mong pagkuhanan ng leads. This is where dito ka kukuha ng leads. No? Dito yung mga paraan para kumuha ka ng leads or ng prospect. Pwede kang kumuha ng warm and offline. Pwede kang kumuha ng warm and online. Pwede kang kumuha ng cold and offline. Ito yung kanina nakabenta ng best barley sa labas. Nag-abang lang ng bebentahan ng best barley, nakabenta. Meron ding cold and online. Most of us, etong mga nakalagay na online na to, eto po yan. Dito natin gagamitin. Kasi etong auto-reply, commitment step, and call scheduling, most of it are being used dito sa online. Kapag may dati kang kakilala na nag-inquire sa content mo, meron kang in-ads na content at may nag-inquire na hindi mo kakilala, lahat yan dadaan doon sa auto-reply, commitment step, and call scheduling. Maliwanag? Okay, pero after ng first 3 steps, pagdating ng 4th step hanggang sa 9th step, lahat yan pwedeng both online or offline. Maliwanag? Kasi dito, tingnan mo ha, pagdating sa offline, can you imagine? Warm offline. Dito na lang, cold offline. Yung nagbenta ng best barley kanina. Pagkausap pa niya doon sa mama, kailangan ba mag-auto-reply muna siya? Nagets nyo? Kausap mo yung, di ba? Nag-reunion kayo ng mga classmate mo. Kailangan ba magpapa-commitment step ka muna? Or mag-auto-reply ka? Wala nang auto-reply doon. Are you following? Pag naka-warm ka na, warm offline basta naka-offline ka, warm offline or cold offline, automatic, diretso ka na dito sa initial connection. Building rapport na kagad. Marlene, kamusta na? Tagal natin hindi nagkita. Ayan na. So may mga questions mamaya. Papakita ko sa inyo yung mga sample scripts. Guys, ito yung mga script na ipapakita natin, yung mga spills na ipapakita natin, these are just guide and framework.
Ang importanteng maintindihan po ninyo, yung concept, bakit siya ginagawa, paano siya gagawin, ano yung mga dapat na ginagawa at hindi ginagawa, ano yung goal. Are you following? Para kahit iba-ibahin mo lingwahe mo, kahit Bisaya, Nihongo, Korean, kaya mo siyang gawin. Are you following? Kahit ibahin mo yung mga terminolohiya, okay lang. Basta pare-pares tayo ng messaging, mindset, and goal. Maliwanag? Align tayo. May alignment yung latag. Pag talagang taga-Ascendra, alam nilang taga-Ascendra kasi quality maglatag. Okay ba kayo doon? Okay, so yun ang goal. So ito offline na lahat yan. Initial connection, yung KYC, yung knowing your customer questions, offline yan, pwedeng online, pwedeng offline. Mamaya papaliwanag ko bakit may KYC. Okay, bakit mo siya munang tatanungin bago kayo mag-share screen or watch together. By the way, yung share screen or watch together, ito yung video presentation na. 10 minutes to 15 minutes presentation na pwede mo ipakita, depende dun sa market na tinatarget mo. May iba't ibang presentation, depende sa kausap mong market. Pwede rin po itong invitation to a live on-site event. So ito, kasi basta importante dito sa share screen after ng KYC, ma-invite mo or makapagpakita ka ng presentation na mabilis, quick, at the same time, hindi ikaw naglalatag. Third party. Are you following? Kasi nga dito, sistema na magpapapayin, hindi ikaw. Hindi na hard selling ngayon. Are you following? Hindi na ikaw na habang buhay na kailangan magkukumbinsi ka pa nagkukumbinsi. Hindi mo nga trabaho magkumbinsi. Sila nga dapat yung magkumbinsi sa sarili nila. Pinapakita mo lang yung structure and sistema. Are you following? Okay, and then at the same time, after watch together, share screen, ang trabaho mo lang talaga, taga-review kung naintindihan. Doon na papasok yung mga questions. Diyan minsan may mga questions, inquiries, and objections na dapat okay sa atin yan. Because more objection means more opportunity to make them understand what we are showing. Kaya huwag kayong matakot sa objection. Pag nag-object, huwag kang reactive. Minsan pag nag-object, hindi ba? Ba't may ganito? Minsan ikaw kagad defensive ka eh. Hindi pangit to. Wala naman sinabing pangit. Hindi pangit to. Hindi ko sinabing pangit. Hindi nga pangit to. Hindi ko lang pangit. Hindi pangit ka. Pangit ka na rin. Gaaway na kayo. Di ba? So, hindi po ganun. Okay, so ang goal natin dito, review lang. May mga series of sample questions yung tayo papakita mamaya. And then after that, decision framing. Dito na, after mo matanong, pag wala nang tanong, itong problema, naalala po namin yan, ang daming ganyan. Tatawag, hello, upline, success partner, grabe. Yung kausap ko nina, sobrang positive. Daming pagka-present ko, nilatagan ko, grabe, gusto na mag-pay in. Ready na. O kamusta? Ano to, kailan to? Natanong mo ba? Ay patay, nalimutan kong tanongin. Ang ganda na ng latag mo eh. Kaso hindi mo na tanong kung magjo-join ba o hindi. Hindi mo na decision frame. Are you following? Kailangan i-frame mo for a decision. Huwag kang mahihiya. Kasi nga, hindi naman ikaw, mga kaibigan, huwag kang mahihiyang magtanong. Right? Okay. Huwag kang mahihiyang magtanong. Bakit? Kasi technically, uulitin ko, hindi ikaw may kailangan sa kanila. Sila ang may kailangan sa'yo. Kaya ka nahihiya. Bakit? Kasi nasa mentality mo, naku, 1.7 to. Kaya ka nahihiya, naku, 40,000 to. Kaya ka nahihiya. Kasi nahihiya ka, maglalabas siya ng pera. Guess what? Kapag confident ka doon sa dinadala mo, hindi ka mahihiya. Actually, ikaw pa nga nagka-qualify kung okay ka ba dito o hindi. Are you following? Kaya ladies and gentlemen, no, we need to identify that. And the same, after decision framing, payment options. Dapat may payment options. Kaya minsan okay na eh. Pag walang payment options, hindi maliwanag. Okay na, ready na mag-join eh. Hindi alam yung next step. Sa payment options, instructional na to. Pero importante dito, may options. Yung iba kasi, okay na, mag-pay na. Kaso sinabi mo, oh, sige, ready ka na. O, abot mo lang sa akin yung pera, ha? Tapos ako nang bahala. Kaya okay na sana, nagduda pa. Parang kayo, pag bumibili kayo, lalo na pag maglalabas kayo na medyo malaking pera, anong gusto mo? Saan ka nagbabayad? Sa tao o sa kumpanya? Sa kumpanya. Tanggalin natin yung mga friction. Ang goal dito sa payment options, tanggalin yung mga friction, tanggalin yung mga red flag. Iwasan natin yun. Full transparency. Bigay mo lahat ng option. Okay, mamaya papaliwanag, bibigyan ko ng sample. Okay ba yun? Oh, ready na ba kayo? Parang hindi pa ata. Ready na ba kayo? Okay, good. Next, unahin natin, auto-reply. Pakisabi nga, auto-reply. Okay, so auto-reply, kaibigan, ang goal, anong goal natin? I-confirm and acknowledge the inquiry. Okay? Kailangan ma-establish dito yung calm authority. Okay? Mapakita ko ng sample sa inyo mamaya. So, ang goal dito sa auto-reply, ma-confirm muna, ma-acknowledge na, oy, na-receive ko yung inquiry mo. So, ginagawa mo to kapag may inquiry. Again, saan to? Online, offline, or online lang? Online lang po ito.
So may nag-inquire sa'yo sa online, dapat may auto-reply, may auto-responder ka. Now, we can teach you, madali lang naman po yun. Sa mga Facebook business page nyo, pwedeng mag-auto-reply doon. Isa-set up natin yung auto-reply, ilalagay lang, ika-copy-paste mo na lang yung mga spills na nilalagay namin dito. Or, you can create your own, basta pasok doon sa goals and do's and don'ts. Okay ba yun? Ano yung mga do's pag gagawa ka ng auto-reply? Ang do's mo, keep it short and confident. Dapat mabilis lang. Dapat confident. Okay? Kasi people follow people who knows what they're doing. Remember, signal that you will return for a next step. Kailangan dito, ihahang mo sila, ikaw ang babalik. Ulitin ko dito ang goal, ikaw ang babalik. Okay, hindi ikaw yung magtatanong. Bakit? Kasi baka mamaya, kapag dinaretso mo na sa commitment step at hindi mo sinabing I'll get back to you at pinadiretso mo na, binigay mo na yung instruction, baka hindi ka baka tulog ka pa. Kapag tulog ka pa at dumaretso na siya doon sa instruction na pinapagawa mo, pag medyo tumagal na hindi ka naka-reply or hindi ka nakapag-respond ng call scheduling, sasabit, masasayang, bababa yung energy. Are you following? Remember, most people pa rin join through emotion. Kapag mataas pa ang emotion nila, that is the best time to actually give the instruction on what to do. Kasi mataas yung energy. Are you following? So dito dapat meron kang pahapyaw na I'll get back to you. So pag ready ka, tsaka mo lang ibigay yung instruction doon sa inquiry niya. Are you following? Kaya dapat may auto-reply. Okay? Para kahit tulog ka, pag nag-inquire siya, may pangalagay doon, I'll get back to you. So pag gising ka na, tsaka mo ibigay yung instruction. Okay? Clear. Don't pitch yet. Walang pitch dito. Wala kang ibebenta sa auto-reply. Don't send any links. Ang problema ng iba, gusto nilang automated lahat. Ang problema ng iba, yung REOA. Ano yung REOA? Pinaulit ko sinabi kanina. Reduce, add, optimize, automate. This is an engineering concept. Even Elon Musk is using this. Kahit anong production line, kahit anong business, kahit anong sistema, workflow, ginagawa mo sa negosyo mo, I'm telling you, ito, effective. Dapat lagi mong nire-REOA. Find what to reduce on the system, find what to add, find what to optimize, find what to automate. Ang problema ng iba, gagawa pala ng sistema, gusto automated na lahat. Dapat ito, may pattern. Mag-reduce ka muna bago ka magdagdag, mag-optimize ka, hanapin mo yung pwedeng i-optimize pag ang fit na, tsaka ka mag-automate. Patakbuhin mo muna bago ka mag-automate. Yung iba itong problema. Bago pa lang yung sistema, gusto lahat automated na. Hello? Gusto lahat auto-reply, auto-responder, pati yung link, presentation in auto-reply, pati yung mga tanong naka-auto-reply. Kaya guess what? Ang daming natatapon, daming nawawala. Kasi pag binaliktad mo yan, anong mangyari? Inuna mo yung automate, bago mo in-optimize, bago ka nag-add, ang huli, reduce, mawawala lahat ng sistema mo. Are you following? So wag mong baliktarin. Pag ganito po yan, bago ka mag-automate, dapat may sistema munang working. Are you following? Okay? So wag kang umasa sa puro automation lahat. Yung iba gusto lahat automation Gusto natutulog. O given yan. Given yan, may leverage tayo in time pag lumaki na. Makakapag-automate ka rin in the time. Pero sa umpisa, huwag ka muna mag-automate. Huwag mo munang gawin yan hindi na po, working smart yan. Working tamad na yan. Hindi siya effective. Kahit kayo naman anong gusto nyo? Kapag bibili ka ng produkto, lalo na dito, hindi pagbili lang ng produkto to. Pag ninegosyo to. Anong gusto mo? Yung may kausap ka o yung kausap mo autoresponder? May kausap. Kasi importante dito yung trust. Importante dito yung nagagabayan, yung guidance. Kasi hindi naman to benta-benta lang Are you following? Hindi to benta-benta. Hindi to parang tindahan ng t-shirt na benta-benta lang. Okay lang yun. Autorespond, walang tao. Are you following? Pero ito, negosyo po ito. Sasalpak yung tao sa'yo kasi gagawin niya to with you. So, importante nakikita ka, totoong tao ka. Are you following? So, yung auto-reply, pang-umpisa lang. Okay? Pang-capture lang ng lead, pang-acknowledge lang and confirm. So, don't pitch yet, don't send any links. Wala munang multiple questions. Clear? So, yun ang goal. Bigyan tayo ng example. Kaya po ako nasa podium ngayon kasi mag-aaltab po ako. Yan, bigyan tayo ng example. Yung ginawa po natin, na conversion manual, iipunin natin. Ang tawag po namin dito ni Sir Jed ng ating Business Development Officer. Kasama po natin siya, nag-author nito. And syempre, kasama rin natin yung pinakamalupit nating kaibigan, sino? Si AI. Ayan, dapat gagamitin nyo talaga ng AI ngayong panahon na to. Kasi pag hindi ka marunong gumamit ng AI, mapag-iiwanan ka talaga. Okay? AI will not replace humans, tandaan nyo yan. But AI will be an amplifier and maximizer of humans. Okay ba yun? So, look at this. So, again, dito po, maliwanag dito na ginawa natin ito ng bank list. Ang idea namin dito, para siyang pagtugtog, pagbabanda. Sino ito yung mga nagbabanda? Gitara, vokalista, meron ba? Ay, ang mga nagbabanda dito, banda doon.
Pansinin nyo, kapag tumutugtog sa banda or pupunta tayo sa mga bar na may banda, sino yung paborito mong banda? Yung wala kang ma-request na tanong, wala kang ma-request na kanta, o yung lahat ng kantang i-request, alam lahat ng genre? Di ba? Ang sarap pumunta sa bar kapag yung tipong yung banda, grabe yung lupit to, kahit anong genre ipasa mo, natutugtog nila magkakasama. Ang tawag doon yung pondo. Ang tawag ng mga nagbabanda doon, kasi natin nagda-drums din na tayo papakay paano. Ang tawag doon pondo. Kahit ikaw alam mo siyang i-drums, pag yung kasama mo hindi alam i-drums yung kantang, hindi alam tugtugin, gitarahin yung tugtog na yun, hindi nyo matutugtog together. So kailangan paramihan ng pinapractice, paramihan ng pondo ng kanta. Now dito sa conversion, ganun din tayo. Iba't ibang klase ng burger, pero iisang production line, pero may iba't ibang added ingredient. May burger na pang OFW, may burger na pang seafarer, may burger na pang teacher, may burger na pang estudyante, may burger na pang negosyante. Hello? Pare-parehas ng process, pare-parehas ng workflow, pero iba-iba may mga dagdag sa iba, may bawas sa iba. May iba may bacon, yung iba may sausage, yung iba may gulay, yung iba cheeseburger lang, yung iba Big Mac. Are you following? Are you getting the point? So ito yon pondo. So dito, in-identify natin. Yung steps 1 to 4 tsaka steps 5 to 9, hinati natin. Yung steps 1 to 4, nag-iiba-iba siya, depende sa kausap mo. Depende sa target market. Kaya babalik tayo dun sa sinabi ni Sir Joseph kahapon. Importante na after mong makuha yung mga prospects mo dito, kailangan, anong gagawin daw? Ma-profile. Pagalingan tayo ngayon mag-profile. Alam niyo, sa mga maraming networker, pag kwento pa lang, unang tanong pa lang, alam niya na kagad kung anong sasabihin. It's a skill. It takes practice. Konting kwentuhan pa lang, alam ko na kung anong sasabihin ko dito sa taong to. Kasi alam ko na kagad yung profile niya. Are you getting my point? So, sa mga hindi pa marunong ng ganon, it comes with practice. Repetition is the key of mastery. Kakausap nyo ng iba't ibang klaseng tao, pwede natin gawin yan. In fact, in the next coming trainings, pag medyo team building to, gagawa tayo ng bingo, human bingo. Papag-usap-usapin namin kayo, hanap ka ng estudyante, hanap ka ng ganito, para ma-practice yung profiling. Napapractice po ito. Are you following? Now, pag na-practice mo yung profile mo, alam mo na ngayon mag-profile ng tao, unang usap pa lang, alam ko na to. Dating OFW, alam ko na sasabihin ko dito. May kumpanya to, naku, insurance to. Hello? Alam ko na sasabihin ko dito. Are you following? Alam ko na yung mga tanong ko. Are you getting the profiling now? Now look at this. So pag alam mo na, ngayong provider cluster, nandyan si OFW at seafarer. Kapag salary dependent, andyan si teachers at si government employees. Okay? Kapag mga income, but not as, nandyan yung mga small business owners at saka real estate agents. Pag early builders, ayan dyan yung mga kabataan. Okay? High capacity, ayan dyan yung mga high capacity professional cluster. So, bigyan kita ng sample. Okay lang? Sample tayo sa step 1, auto-reply. OFW. Sino tayo yung mga OFW? Profile nila. They work far from home for years, carrying strong provider responsibility, prioritize family over self, send remittance consistently. Ayan yung mga profile nila. Ang core tension. Ano yung pinaka-pain point ng OFW? Pare-parehas. Ang dami kong sinakripisyo, pero may sarili ba ako na pundar bago ako umuwi? Pain point. Is that a pain point? Yes. Pag alam na natin yan, nakatatak na sa utak natin, sa dugo na natin yan, alam natin paano kumausap ng OFW. Tama ba? Dito marami magagaling kumausap ng OFW kasi alam nyo to. Yung iba sa inyo na experience to. Kaya namin sinasabi, ang pinakamagandang prospect mo sa umpisa, yung makaka-relate ka, yung dati mong background. That's where you can easily relate. Kaya yung ginagawa ni Sir Jed na page para sa inyo, anong background mo, anong gusto mong target market. Kasi ang pinaka-best na target market na mas magiging effective ka is yung makaka-relate ka kagad kasi may background ka, may experience ka dun. Kung ano man yung, bakit ka nag-join. Diba? Pag nahugot mo, ba't ka nag-join? Alam mo na kagad paano kakausapin yung kasama mong celebrity, yung kasama mong OFW, yung kasama mong call center agent. Are you following? Alam na. So again, OFW conversion, step 1, auto-reply. Hi, kabayan! Believe ako sa'yo. Hindi lahat ng OFW iniisip ang future nila habang busy sa work abroad. Habang karamihan ay tuloy lang sa padala at overtime, ikaw nag-take action para mag-build ng asset para sa sarili mo. Give me a moment and babalikan kita agad. Auto-reply for OFW. Auto-reply for seafarer. Ito. Hi, Kabaro! Believe ako sa'yo. Hindi lahat ng seafarer iniisip ang long-term asset habang nakakontrata. Habang ang karamihan ay sakay utang, ikaw nag-take action para mag-build ng asset na hindi nakadepende sa next contract. Give me at babalikan kita kagad. So nakikita niya nag-iiba siya. So again, ito po, guide lang to. You can create your own script.
Basta susunod tayo dun sa goal at sa do's and don'ts. So pag send nitong auto-reply na to, eto na. Okay? Are you following? Okay ba? Pwede, pwede. Gusto niyo ba ng copy nito? Huwag na kayo mag-picture. Bigyan namin kayo ng copy nito. Okay? Ayan, next. Step 2, commitment step. After the auto-reply, eto na. Ang goal ng commitment step, move to a personal high-trust channel. Kailangan high-trust na siya. Confirm intent. Ang goal natin, ma-confirm natin yung intention ng kausap natin. Gusto ba talaga nito o napapindot lang? Are you following? Ano ba talaga? Diba? Kasi, alam mo, ang hirap eto eh. Nagko-convince tayo, putok na yung ugat mo, yung kausap mo pala, ayaw naman pala. Are you following? Huwag tayong mag-ubos ng oras ng isa't isa. Energy. Alam nyo kaibigan, ang mundo umiikot into an exchange of energy. The world is moving into an exchange of energy. Now, you need to make sure you conserve your energy on the right people that are actually giving back. Kailangan ganun tayo. It's an exchange. So okay po yan. Kaya kailangan alam mo kagad kung sino yung interesado at sino hindi. Kaya part yun, commitment step. So bibigyan mo ng instruction para makita mo. So ang goal is to move to a personal high-trust channel. Galing sa business page mo. Ulitin ko to ha. Ano to? Online, offline, or online? Ang goal, i-move mo sila from business page mo. Kasi sa business page, walang video call eh. I-move mo sila from business page, ibibigyan mo ng instruction sa business page na i-add ka or mag-comment or mag-message, mag-PM doon sa personal profile mo. This time, nililipat mo na siya from an inquiry, alright, to a trust-based, high-trust channel. Ngayon, alam niya na tao to. Now, take note. Yung taong yan, yung client na yan, bago lumipat sa'yo yan, pagbigay mo ng instruction, dahil nag-inquire siya, naging interesado sa content mo, bago maglumipat yan, anong gagawin yan? I-check muna yung profile mo. Totoo ba to? Kaya dapat, yung personal profile mo rin, medyo credible. May brand. Kaya umattend po kayo kay Omar. Naalala niyo yung training ng ating creative guru, di ba? Yung may hawak ng page natin. Nag-training po siya dito. Yesterday afternoon, nag-training po si Sir Omar. Tinuro niya yung mga do's and don'ts in personal branding sa Facebook page. So every now and then, may mga ganun training tayo. Okay ba yun? So kailangan credible din yung inyong profile. Yung business page mo naman, para magkaroon ka ng mga content doon, lapit po kayo kay Sir Jed. Kasi meron na siyang ginawang program sa kanyang AI na kung saan may sasagutan ka lang na form, gagawan ka na ng AI ng suggestion mo na pangalan ng page, bio, pati 14-day content calendar. Scripts, everything nandun na, gagawin mo lang yung mga content and videos, pati photos. Bibigyan ka na rin ng suggestion kung anong ibuboost doon, anong hindi. Are you following? Ano yung panglaman lang, ano yung pang boost, ano yung pang automate, ano yung pang ads. Are you following? Ayan. So, again, pag na-move mo na sila, dapat dito ang do's mo, set a clear boundary qualification, ask for a clear action. Ang don'ts, don't proceed without action. So, wag kang magpo-proceed sa next step, okay, hanggat hindi nila ginagawa yung instruction. Don't chase or oversell. Wag mong pilitin, okay? So, kailangan numbers lang tayo. Okay, pero huwag kang mamimilit kasi, again, ulitin ko, sila may kailangan, hindi ikaw. May gata na example. Example, fair. Ng autoresponder, ready ka na, gising ka na, di ba? Kunyari, pwede ka na mag-reply, "Hi, this is Marlene. Mas maayos kung sa FB tayo mag-usap. Para direct, mas malinaw ang usapan. Just be clear lang, we only move forward with seafarers as mag-build ng asset na bumaba ng barko permanently. If serious ka talaga, add mo ko sa personal Facebook ko and message me now para makapag-proceed tayo agad. Or pag gusto mong paigsiin yan, just message ready sa Facebook page ko. Here's the link. Lalagay mo lang yung link ng profile mo. Are you following? So, ganun lang kasimple. Now, kung sinong pupunta dyan, 50% half cook. Ulitin ko ha. Kung sino yung mga magre-ready sa'yo, bago mo pa i-call schedule, 50% half cook. Why? Because we have validated the intent. Alam natin, sigurado tayo na interesado tong taong to. May dalawang ahente ng real estate. Yung isa, nasa kalsada, nagpa-flyer, naghahanap ng mga tao interesado sa lupa at property. Yung isang ahente, ahente B, nagpunta sa isang expo na nagpupunta yung mga tao na gustong bumili ng lupa at property. Tanong, sinong mas mabilis makakabenta? Sino makakabenta? Si A, si B? Si B. Bakit? Kasi he is actually fishing on the right pond. Ang problema, nangingisda ka sa maling pond.
Ang gusto mong hulihin, tubig alat, nandun ka sa tubig tabang. Tatagal ka talaga, dadaanin mo na lang sa sipag. Okay namang masipag. Pero meron kang sistema, you are working effectively, bonus pa na masipag ka. Are you following? So we want to make sure na may sistemang sinusunod. Okay? May improve naman yan. Again, hindi po perfecto. Hindi perfecto, pwede pa siyang i-reoa. Are you following? Lahat yan na re-reoa. Okay? What works today could be not be working tomorrow. So basta meron kang sinusundang sistema na pwede mong i-reoa. Ang mahirap yung wala. Shotgun, shotgun. Are you following? Yan. Okay? So yun po. So ayan. Gusto nyo ba isang sample? Ito, sample natin ulit. Balik tayo sa OFW. Oh, sabi dito, OFW naman, "Hi, my name is Marlin. Mas maayos kung sa personal FB tayo mag-usap para direct at malinaw ang desisyon. Just to be clear lang, we only move forward with OFW sa seryoso talagang mag-build ng asset bago umuwi ng Pinas." Diba? So magkaiba lang ng pero almost the same. Mamaya siguro lipat tayo ng ibang market. Halos magkamukha kasi yung OFW Seafair kasi parehas sa ibang lugar. If serious ka talaga, add mo ako sa personal Facebook and message me now para makapag-proceed tayo. Okay? O, commitment step. Alright, next step. Alright, ito na. Schedule, call schedule. Now, lumipat na. May intention ba talaga to? Interesado ba talaga? Okay. Now, convert them into a real-time conversation. Pag sinabing real-time, hello? Real-time, ibig sabihin, minimal na dapat yung back and forth ng schedule. So ang goal, pag call scheduling, madagdagan ng konting urgency para real time makausap mo na kagad. So ang DUS dito, offer the soonest available slot, preferably now, okay, or later. So ganun lagi, may option. Lead the schedule with option. Now, later, tomorrow. So laging may option. Tapos laging immediate, yung pinakamalapit na schedule. And also, you can apply urgency with authority. Calm. Sinabing urgency, hindi yung parang urgency na parang kang boss. Ang urgency parang if you're okay, kasi medyo marami akong schedule later, I can squeeze you in. Are you available later by 7 p.m. or 8 p.m.? Okay? So, mamaya pakita ko yung sample. When you are free, okay, wag mo sabihin kailan ka pwede. Okay, don't proceed with confirmed time. Hindi ka magpo-proceed sa next step pag walang confirmed time. Kapag may schedule time, tsaka ka magpo-proceed sa next step. Okay ba yun? Ayan. So, okay na. Sample. Bigyan natin ng sample. Okay, sample. Okay. Sabi dito, Jul, alam kong busy ka sa shift mo, kaya I'll keep this short. Sakto. Yan na. Alam kong busy ka sa shift mo, kaya I'll keep this short, madam. Sakto, may free window ako ngayon. We can do a short call para malinaw agad lahat habang fresh pa. Hindi ko lang masabi kung kailan ulit ako magiging available. Available ka ba ngayon? So may konting urgency. Now, kaya importante yung auto-reply. Bakit importante yung auto-reply? Kasi imagine kung nag-reply na siya sa messenger mo or sa Facebook mo at hindi mo nabigay yung call scheduling instruction. Hindi mo magagawa yung tawag ngayon. Are you following? Ha? Ano daw? Ano? Okay. Nakukuha ninyo? Akala ko ako kakausap niya, ikaw pala. Walang yakan. Nakukuha ninyo? Okay, so kaya importante may auto-reply, balikan kita. Kasi nga, importante na available kayo parehas kapag nag-call schedule. Alright, so may calling urgency. Alright, so if yes, great, let's do it now. Pag sinabing available na, tawag na. Video call na. Are you following? Okay, sakay na. Ayan, ha? If no, pwede mo replyan, no problem. May meeting lang ako in the next hour. Just tell me what time you're available within. Nakuha nyo? So I can squeeze you into my schedule. So yung urgency, magalang pa rin. Are you following? May calm, ang tawag doon, calm authority. Hindi yung, dapat available ka na. Gusto mo bang yumaman? Pag gusto nyo, gustong gawa ng paraan. So hindi na tayo ganun. Medyo i-level up natin ng konti. Okay ba yun? Dadagdagan mo ng ganun pag member na. Di ba? Pag member na, medyo kailangan na may konting push na. Pero pag dito, kailangan medyo maayo. Okay ba yun? Ayan, so don't worry ha, bibigay namin sa ito. So ayan, next na tayo. Okay? Step 4, eto na. Okay? Kausap mo na, video call na. Maligo ka naman ha. Magsuklay ka naman ng konti kahit video call yan ha. Okay lang naka-boxers ka basta maayos yung top mo ha. Huwag naman yung tipong nag-video call ka tapos yung background mo ang gulo pa. Alam niyo na yan. Kaya umattend kayo sa training ni
pwede ito nakausap mo ng diretso. Okay, pwede rin ang nasa video call or online. So, build rapport and trust, understand their situation and emotional drivers. So, ang goal mo, ang pinaka-goal mo dito, maintindihan sila. Alam nyo, may quote na paborito ko dito, seek first to understand for you to be understood. Marami kasi sa atin, gusto kagad natin, papasukin sila sa mundo natin without us getting inside their world. Bago maakay ang isang tao, pumasok kasama mo sa mundo natin, kailangan ikaw muna, masipag ka munang mag-immerse sa mundo nila para maintindihan mo bakit nila kailangan pumasok sa mundo natin. Are you following? So, ang do ito, ask open, emotional questions are okay, basta kaya mong dalhin siya, validate their answers, pause and listen is very important. Marami sa atin ang lulupit magsalita. Sa sobrang lupit mo magsalita, ang dami mo nang sinabi, hindi naman kailangan ng kausap mo. Minsan, okay, sinasabi mo yung gusto mong sabihin, hindi yung gustong kailangan or marinig na kausap mo. So minsan you're talking out of kasi hindi naman kailangan sinasabi mo lahat. So dito dapat you learn how to pause and listen. Okay, dito tayo parang doktor. Dito tayo mag-gather ng data. Okay? So dito ang pinaka best technique. Okay, the best tip is to be genuinely curious. You need to be genuinely curious. Alam nyo, ito po tinuturo to sa mga dating mentoring. Ha? Pag umattend ka ng mga pagaling sa pagpapasagot ng babae, ayan, yung mga kalalakihan dito, ha? Yung mga single boys dyan magaling. Kung gusto mong maging maganda yung first date ninyo, okay? Kailangan hindi ikaw yung abladas ng abladas sa kwento ng buhay mo. Para maging maganda yung first date ninyo, dapat curious ka dun sa kausap mo or sa kadate mo. Because people, in psychology, there's a study na people love to talk about themselves. So ibibigay mo yun dun sa kausap mo. So ang goal, be genuinely curious. Talagang pag nagkwento siya, talaga ba? Paano mo nagawa yun? Ano nangyari? Are you following? Saan kayo? Are you following? Be genuinely curious. Parang you want to learn everything about him. So actually, marami dito magaling na sa ganito. Believe nga ako po sa inyo, pag narinig ko kayo sa switch on, yung iba dito, pag ano pa lang, initial connection pa lang. Diyos ko, tita, kamusta po kayo? Parang matagal lang pamangkin eh. Huh? Yung iba kung makakonect talaga, parang grabe po, connect na connect talaga eh. Naku po, tita, mami. Parang nawawalang anak eh. Ha? Marami sa inyo dito magaling na talaga yan. Are you following? Kasi energy will never lie eh. So, iba sa atin magaling na dyan. So, yun lang, importante lang, may mga tanong ka about identity, alamin mo lang siya. Tita, kamusta ba? Ilan anak mo? Ilan asawa mo? Responsibilities. Talaga ba? Ilan ba dependents mo sa Pilipinas? Ilan ba kasi pinag-aaral mo? Are you following? Yan. So, talaga ba? Alam na niyo na yan, di ba? Current situation. Kamusta ka naman dyan? Malungkot ba? Are you following? Ano, may boyfriend ka na? Ikaw talaga. Diba? Pains or pressure, di ba? So, alapin mo anong pains. Kamusta ba? Ano ba yung amo mo ba? Ano ba, mabait ba? Salbahe. Grabe, anong ginawa? Are you following? Okay, so pains or pressure, di ba? So, ano yung mga don'ts? Alam niyo na yan. Ano yung mga don'ts? Don't interrupt pag nagkukwento sila. Let them tell stories. Alam niyo, minsan, lalo na pag OFW market mo, si Farah, naku po, gustong-gusto ng kausap niyan. Kaya minsan tumatagal ka. So initial connection pa lang, ang tagal mo na kasi daming kwento. Pagbigyan nyo na. Are you following? Galon talaga. Ibibigay natin yung gusto nila kasi kailangan nila yon. Alright? Pero depende rin sa kausap ha. May mga kausap naman na gusto short lang, diretso lang. Pag negosyante kausap niyo because time is very valuable to them. Okay ba yon? Yan. Okay, don't interrupt, don't sell during connection. Walang bentahan dito. Tanggalin mo muna yon. Just be genuinely curious. Tanggalin mo muna yung pagbibenta. Darating tayo dyan. Alright? Don't jump to pricing or package. Wala munang ganun. Talagang ang goal dito, makakonect ka muna. Yung cold, iwa-warm mo muna. Papainitin natin. Yung warm, iha-hot. Are you following? So yun ang goal natin. Signals, ang signal mo dito bago mag-move, okay? Lead becomes open and engaged. Kapag bukas na siya, engage na sa sayo, that's a signal. Another signal, bago ka mag-move forward, lead shares real, okay? Nagbibigay na talaga siya ng mga pains, nag-open na ng mga goals. Nag-o-open na ng mga motivation. Kailan niya gusto makabalik for good. Okay, anong plano niya? Pag estudyante kang usap mo, anong plano niya? Gusto magkaroon ng sariling pera, nag-o-open up na. Ayoko na ng kalabit pengi. Okay? Nag-o-open up na, nag-share na ng mga problema. Pag ganyan, it's a signal that you can actually move forward. Yung iba kasi yung problema, hindi nila alam kung kailan mag-move forward. Ang haba na ng usap nyo. Minsan nagkatuluyan pa. Nagkaligawan na. Yan. So, napunta na sa iba. So, dapat po to, alam nyo,
Kung kailan mag-move forward. Are you following? Kailan gagawin yung next step. Okay? Maliwanag? Alright. Now, eto na. Dito na maraming sinisinok. Bigyan mo na kayo ng sample. So, sample muna. Sige, sample. OFW ulit. Step 4. 1. Identity anchor. Pare-parehas phase 1, phase 2 mga questions. Sample lang po to, guide lang. Pare-parehas sila ng may anchor, ganyan, pero iba-iba ng laman. So, phase 1, parang again, burger, iba't ibang klaseng burger. Ilang years ka na abroad, di ba? Hindi biro magtrabaho, malayo sa pamilya. Sino ang pinakadahilan kung bakit ka nag-abroad? So para malaman mo yung responsibility, ilan anak. Kasi dyan, ibabase natin mamaya yung goal. Pag nag-join niya, nakabase ngayon sa goal setting. Di ba? Makabase kung ilang direct kailangan i-hit sa essential account. Are you following? Kaya importante makuha natin. Current structure reality. Sa ngayon, yung income mo ba nakadepende lang sa contract mo abroad? Asset. Kung umuwi ka permanently in 3 to 5 years, may stable ka naman pagkukunan ng income sa Pinas? So may mga questions. But you can ask that nicely. Hindi mo kailangang basahin to, ha? Ito po, guide lang, pero it's more of, pag na-practice natin, magiging natural ka dyan. It comes naturally. Parang, talaga ba? Kung uuwi ka ba, 3 to 5 years, kamusta ba? May plano ka ba? Meron ka na bang uuwian na asset? Tita, nakapagpundar ka na ba? Yan. Di ba? So, hindi po to yung, kung umuwi ka permanently in 3 to 5 years, may stable ka na bang pagkukunan ng income sa Pinas? Hindi po gano'n, ha? So, guide lang po ito, ha? Walang iya kayo. Baka basahin nyo pa. Tita, wait lang, tita. Tita, wait lang. Sa ngayon, hindi po gano'n, ha? Hindi gano'n. So, these are just guide. Like I said, understand the concept. Okay? Isa sa puso nyo, genuinely interested doon sa kausap. Maliwanag? Okay, clear. Okay. Ayan na. Phase transition. Mag-transition ka. Ay, tita, alam mo, salamat talaga ha sa pagiging open. Ito lang, tita, before we move forward, may mga few questions lang po ako para malaman natin kung paano tayo makakapag-collaborate. Are you following? Doon ka na tatawin KYC questions. Etong problema. Marami sa atin, ang problema, after ng initial connection, dito na sinisinok. Sinisinok na kung paano ipapasok yung business. Paano ipapasok yung package. Grabe, close na kayo. Hindi mo alam ngayon paano ipapasok yung business. Paano pagpapajoin in. Kaya doon pasok yung KYC para may landing ka. Are you following? Dito na papasok yung medical consultant mentality. Naalala nyo? Yung doktor magtatanong, kamusta ka ba? May gathering question. So dito na yan. Ito na. Ang KYC Step 5, qualify the fit, intent, and capacity. Yun ang mga kukunin natin dyan. It will protect both sides from misalignment. Walang misrepresentation, walang misexpectation. Siya magkuklose sa sarili niya dito. Confirm readiness to proceed. Ang mga do's, ask permission first. Tita, okay lang. Thank you for being open, ha. Salamat. Ang sarap ng kwentuhan natin. Pero tita, okay lang ba? Bago tayo mag-move forward, may mga tanong lang po kami. May mga itatanong lang ako sa iyo. Ang tawag ko dito, KYC, Know Your Client. Kailangan namin gawin to para malaman natin kung paano ba tayo best makakapagtulungan. Tito, salamat sa pagiging open. Alam ko, mahirap talaga dyan sa barko Pero okay lang ba bago tayo mag-move forward para malaman ko paano tayo magko-collaborate? May mga questions lang ako itatanong. Base doon sa mga tanong, doon natin mahanap yung solusyon na best fit sa'yo. Are you following? Okay? Are you following? Ask permission, use a structured flow questions, keep a neutral tone, di ba? Use clear choices, especially for money, capacity, and questions. Ang mga wag mong gagawin, don't react emotionally to answers. Kapag hindi mo nagustuhan yung sagot niya doon sa tanong, okay lang yun, move to the next question. Alright? Don't continue if they refuse clarity. Kapag medyo malabo or vague yung answer, tanong mo ulit. Hindi, tita, ito po yung tanong. Ayan. So, okay? Don't pressure if unqualified. Pag talagang sa mga tanong mo, hindi na nag-qualify, ulitin ko, dito, sila ang mas may kailangan sa'yo, hindi ikaw ang may mas kailangan sa kanila. Bakit? Kasi may sistema ka na. Hindi ka dito nagpapa-join para manghula-hulaan tayo. Are you following? Nag-e-enroll sila. Sa school nga bago ka mag-enroll, may entrance exam Tapos ikaw sa group, kaya ang sakit ng ulo mo, lahat pwede Ikaw pa namimilit Kaya pagpasok tuloy ng downline mo, para ka tuloy amumuyong ang downline mo, ikaw yung i-boss mo yung downline mo. Na baby mo tuloy masyado. Are following? Dito, we qualify them. They need to understand that they need us because we have a system. Tutulungan natin sila. Tayo ang partner sa pag-asenso. Are you following? Tutulungan natin silang umasenso. Okay? So yan po. So ang signals, lead has realistic capacity and lead shows readiness. Bago ka mag-move forward,
kailangan makita mo muna realistic yung capacity niya at yung intent niya, gusto niya talaga. And the lead shows readiness for the presentation. Presentation could be on-site or presentation could be a shared video. Alright? Yung share video, pwede online, pwede ring share video na magkatabi kayo. Ito, panoorin natin, boss. Are you following? Okay, so yan po. So ito, pakita ko na yung sample. Sample questions. Ayan. Ayan, salamat sa pagiging open. May few qualifying questions lang ako para makita natin kung fit tayo or paano tayo makapagtulungan. Ayan, ito na. Pagdating ng step 5 to 9, okay, pare-parehas na. Hello? Pagdating ng step 5 to 9, medyo pwede nating i-uniform ng konti. Okay, sa step 1 to 4, doon mag-iiba-iba depende sa kausap. So ito yung steps 5 to 9. Okay? So ayan, KYC. Alright? Step 5, know your customer or know your client. So ayan, siguro naman hindi ko na kailangang explain kung bakit importante magnegosyo, tita, sa panahon ngayon. So before we move forward, may series of questions lang ako. We call it KYC or know your customer para malinaw kung paano tayo pwedeng mag-collaborate. Okay? Okay lang ba? Wait for the yes. Parang yes, okay tita, unang tanong lang, nakapag-start ka na ba ng business? Nakapag-start ka na ba ng business mo before? Yan. Pag nag-yes, pwede ka na magtanong ng next question. Anong ulan mo? Kwento. Kamusta naman ngayon yung negosyo mo? Booming ba? Sakto lang? Struggling? Or nagsara na? Kwento. Tita, if you don't mind, around magkano naging kapital mo noon? Kahit estimate lang. Mga nasa 500,000. Nagtayo ko ng bayad center. Okay. Tayo ko ng laundry. 200,000. Okay. Tita, given your experience, willing ka ba ulit sumubok ng business? Kinig ka muna. Okay. Talaga tita, grabe no. Tita, grabe experience yun no. Given with your experience, willing ka ba ulit, sumubok magnegosyo? Okay. If no, use a focus. Meron tayong focus group script where we bring them back to the sa focus group script simple lang, may konting urgency lang. Tita, I understand. Okay lang po 'yun. Naintindihan ko kung hindi pa po kayo ready. Pwede niyo muna pag-isipan. Pero just remember, tita, ito po kasing ginagawa ko, hindi po for everyone. Meron po kami dito tinututukan 8 individuals na enrollees for every 3 months. So kung gusto niyo po, pag ready na kayo, balikan niyo ako after 3 months. Para maramdaman, ay, tagal pala. Sige na, ready na ako. Okay, so medyo, ang tawag doon focus group script. So tita, remind ko lang ha, naka-focus group po kasi kami. Meron kaming focus group na inaalagaan. Kailangan po kasi dito sa ginagawa namin, nakatutok kami. So ang focus group ko po ngayon is 9 individuals. So ikaw na bahala, it's 8 individuals or it's 5 individuals po tita na OFW. Tutulungan po namin focus group kung paano po gagawin yung business. So kung okay na po kayo, ready na kayo, balikan nyo lang po ako, I'm open. Pero next 3 months, pag naubos na po, ngayon po kasi may 3 na eh. 3 lang hinihintay kong slot. Ayun yung focus group script. So, di ko na mapakita yung focus group script. So, pero meron naman yan dito sa loob ng docs natin. Alright? If yes, nag-yes na siya, ready ako ulit, proceed to part 3. Alright? Paano pag tinanong mo, nakapag-start ka na ba ng business before? Paano pag nag-no? Pag nag-no, ito pala, may focus group script pala. Ayan. Pag nag-no, sabi mo, di ba? Sabi mo, given your experience, tita, willing ka ba ulit sumubok ng business? Nagsabi ng no? Okay, focus group script. Tita, I understand. Mahalaga talaga ang timing pagdating sa negosyo. Just to be transparent lang, tita, I just want to be honest with you. Meron po kasi kaming tinatawag na focus group. 6 individuals lang every 6. Ang tagal nito, 6 months. Okay, para magbigyan ng proper guidance and support. As of now po, may 4 na po kami sa 6 slots na ang taken. So once mapuno po, reminder ko lang po, open ulit kami next batch, 6 months after na po. So if after some time, maging ready ka na ma'am, just talk to me ulit ha, para you're always welcome to reach out. Ayan. So may konting pangbalik. Alright? Ayan. So, paano naman pag sabing no, hindi pa ako nakapagnegosyo? Okay? Curious lang, ano sa tingin mo main reason bakit hindi ka nakapag-start before? Hindi pa ako nakapag-business eh. Tita, just curious lang. Anong reason? Gusto mo namang magnegosyo, kaya nga ka nag-inquiry. Ano po yung pumigil sa inyo, ba't hindi kayo nakapag-business before? Capital po ba? Time? Or knowledge or guidance? Then wait for the answer. Okay? Capital-wise, mas ready ka na. Pag sabing capital, pwede mo sabihin, ngayon tita, kamusta? Capital-wise, mas ready ka na ba ngayon? May ipon na. Yan. Pag time naman ang sinabi niya, ngayon po ba, ready ka na magbigay ng oras? Babalik mo lang. Kasi huwag tayo mag-ubos ng oras. Pag sabi niya hindi siya nakapagnegosyo before kasi wala siyang time at ngayon nag-i-inquire siya, pero hindi na naman siya willing magbigay ng time, huwag na tayo mag-ubos ng oras. Kung dati hindi siya nakapagnegosyo kasi wala siyang pera at ngayon
Nag-inquire siya at wala na naman siyang pera. Huwag tayo mag-ubos ng oras. Are you following? Kaya yung iba sa atin, nakapag-present ka, nakapaglatag ka na, hindi pala nagbabayad. Kaya tuloy ang tagal. Ikaw ngayon nag-iintay, nagpa-follow up ka na nagpa-follow up. Kasi nga sa umpisa pa lang, bago mo nilatagan, hindi mo inintay kung ano ba, kung ready ba talaga. Alright? Yan. So if knowledge naman, pag knowledge sabi niya, hindi, kasi kulang ako sa guidance. Eh. May pera naman ako eh. Willing ako, kaso kulang sa guidance. So hindi ko maalam paano magsisimula. Ay, tita, perfect po. Kasi may ready system ako of mentorship para sa'yo. Yan, okay? Then ask. So ngayon, malinaw na yun. So, tita, lahat yan maliwanag na. Open ka na ba to start a business? If no, focus group script ulit. If yes, proceed to part 3. Okay? So, yun na yung part 3 natin. Yun na yung capital qualification. So, capital qualification, tatanungin mo lang, given the right guidance and mentorship, tita, if we're going to start a business, may isang importante tanong ako. Magkano sa tingin mo ang appropriate na capital para sa negosyo mo? So, dito, kung may capital ka, ano sa tingin mo yung best na capital? Una, tita, dalawa lang naman ang kinukonsider natin dito. Una, comfortable sa budget mo. Pangalawa, sustainable para sa growth. Kasi kung magsisimula tayo, gusto natin maayos ang foundation from day one. Simple lang to. Para maintindihan nyo, kapag ready na siya magnegosyo, okay tita, ready ka na. Tanong lang, kung magnegosyo tayo, ano yung budget that best fits you na tingin mong may pera ka ngayon, hawak mo, at the same time, tingin mong sustainable? Kasi baka mamaya, yung tingin niyang pangnegosyong pera, hindi naman pala sustainable. Or hindi pasok sa packages na. Baka naman, yung may tingin niyang pasok, pero wala naman siyang pera nun. So by answering this question, alam natin na may budget siya, tsaka alam niyang pang business yung ano niya. And then that's the time you will show the capital bracketing. So para maliwanag lang direction, tita, this is my next question. Alin po dito mas aligned sa'yo? 10,000? Huwag mo na sabihin yung associate. Okay? Around 10,000 po ba? Around 20,000? Around 50,000? Around 100,000? Or around 200,000? So just choose based on the target market. Pag hindi mo kailangan sabihin lahat to. Kapag nakausap mo OFW, pwede ka magsimula na sa 50,000 to 200,000. Pag kausap mo estudyante, pwede ka magsimula from 10,000 to 50,000. So depende sa target market yung tanong mo ng capital bracketing. Are you following? So with all of the questions, mapa yes or no, ang lundo, dapat matanong natin kung ano yung budget na tingin niyang meron siya at budget na tingin niyang pasok sa pagnenegosyo. Alright? So pag nakapili na, eto na. Okay? O tita, quick check lang ha. Kapag nagde-decide ka sa business or capital, ikaw ba ang final decision maker? Or may partner, asawa ka bang kinoconsult? Ito dinagdag natin coming from the suggestions ng mga grupo natin sa Ascendra. Bakit? Kasi minsan, ready na siya magpasok ng pera. Yun lang kailangan mo nang i-consult kay Mrs. Eh ang problema, nag-present ka, naglatag ka, wala naman si Mrs. Yung iba, ready naman mag-pay in, pero kailangan pala ipaalam muna sa anak. Eh ang problema, yung anak wala sa presentation. So tumagal kayo. So dito, tatanong mo na, okay tita, ready na tayo. Okay, alam ko na yung budget na tingin mong okay sa'yo, pero quick check lang po. Kapag nagdi-decide ka ba sa negosyo, sino bang kasama mo nagdi-decide? Okay? Yan, okay? So, yun yung, sino bang kinoconsult mo? Okay? Pag may partner, tita, I respect that. Pwede kong malaman sino po? Asawa niyo po ba? Anak niyo po ba? Ayan. So, ganun lang. Alamin mo lang kung sino. Alright? And then after that, pag wala naman, fund source readiness. And just to prepare lang po properly, tita, if mag-start na po tayo, saan po ba manggagaling ang capital? Ito actually, it's optional. You can ask this or not anymore. Yung iba, hindi na po tinatanong to kasi baka medyo masyadong privy, okay? Or masyadong private na. So you cannot ask this, pero it's up to you. Kapag gusto mo sigurado, tanungin mo siya. Paghahandaan po ba, tita? Or may salary po ba? Para alam mo. Okay, baka ang schedule niya na pag-pay in or enrollment sa katapusan kasi sa salary kukunin. Alright? So if preparation, kailan sa tingin mo possible maging ready? Okay? So timeline control, if within 30 days, good. Let's set a target date para structured po. If 2 to 3 months, okay lang. Let's reconnect closer to that timeline. Kapag if vague, para maging concrete, kailan po realistic para sa inyo? Yan. And then, KYC closing. Okay. Tita, kaya ko naman po tinatanong lahat ito kasi ang goal natin dito ay siguraduhin na pag magde-decide tayo, ready talaga tayo at hindi pilit. Okay? So, we want your journey to start strong and properly positioned. So, kung malinaw na ang capital, decision ng magde-decide po, at saka ready na po tayo, we can move. Okay? So, I'll share a screen po. So, shortly lang, tita. Mabilis lang tong video na to. 15 minutes lang. And this might be the solution that best fits for you. Are you following? After the KYC, pwede nating presentan. Yung presentation, hindi na ikaw yung maglalatag. Yung presentation, meron tayong video. Alright?
Yung video, depende. So you can actually create a video for your target market or pwede nyo gamitin yung generic video na bibigay namin ng Ascendra International. Okay ba yun? So, ayan. So, step 6, sa share screen presentation, watch together po ito. Huwag mong ibibigay yung video, tas iiwanan mo. Remember, papanoorin together. Kaya nga, watch together. Or pwedeng invite mo sa presentation ni Upline ng marami sa Invasion. Alright? So, ang goal dito, let the system present. Pakita mo lang yung sistema clearly. Shift belief from you to the system. Ililipat mo yung paniniwala niya, hindi sa'yo, sa sistema. Kaya ka minsan hirap na hirap kaka-fake it until you make it kasi gusto mo sa'yo maniwala yung kausap mo. Hindi naman kailangan. Pag nag-join yan, tsaka mo serbisyuhan. Ang goal, maniwala siya doon sa sistema para hindi nakatingin sa'yo, nakatagos sa'yo. Are you following? So hindi sa'yo ha. Ulitin ko, hindi ikaw. Tuturo mo yung system. Kaya tayo third party tayo. Okay? So watch together. Keep the flow uninterrupted. So huwag mo ba save questions for next step. Ikaw ang facilitator dito. So facilitator ka. Don't oversell while presenting. Don't interrupt unnecessarily. No over-explaining. Don't rush through the present. Huwag mong madaliin. Okay? Let the video do the heavy lifting. Okay ba yun? Let the third party tool do the heavy lifting. If that's an event, let the event do the heavy lifting. If that's a video, let the video do the heavy lifting. So let me just show you a sample. Okay lang? Itong sample na to pang consultant. Okay? At itong sample na to pang insurance lahat. Ang kausap niya dito, negosyante na gustong mag-start ng negosyo na full insurance, MP package, Mastery and Protection Package. So again, depende. Meron din tayong video ganito pang associate and builder, may video rin na pang consultant, may video rin na pang director, may video rin na pang executive. So kapag natanong mo yung capital bracket, sabi niya, tingin ko kaya ko, may budget ako dito around 100,000. O anong video papanood mo? Director. Pag sinabi niya, kasi gusto ko, simula pa lang po ako pero gusto ko nang simulan Ang budget ko lang dito mga around 20,000. Ano papakita mo? Builder. Okay ba yun? O ito, consultant tayo. Marinig ba nila to, boss? Hi! Congratulations! Kung nanonood ka ng video. Oh, bossing. Paano kaya to? Okay. Gets ko. Kasi hindi nakakonect doon. Hi! Congratulations! Kung nanonood ka ng video na ito, ibig sabihin, isa ka sa mga Pilipino na handa nang maging progressive sa buhay. Well, ilang minuto lang naman itong video na to. So in the next few minutes, you need to give your full and undivided attention because this session could be really life-changing for you. So tara, simulan na natin. Well, simple lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. We'll talk about the why, the what, and the how of a successful business. Let's start with why. Alam nyo, maraming Pilipino nagde-decide magnegosyo or mag-business. Hindi naman dahil uso lang, pero dahil kailangan nila. At ito ang tatlong realidad. Palakpakan naman si Super Mario. Hi! Congratulations! Kung nanonood ka ng video na ito, ibig sabihin, isa ka sa mga Pilipino na handa nang maging progressive sa buhay. Well, ilang minuto lang naman itong video na to. So in the next few minutes, you need to give your full and undivided attention because this session could be really life-changing for you. So tara, simulan na natin. Well, simple lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. We'll talk about the why, the what, and the how of a successful business. Let's start with why. Alam nyo, maraming Pilipino nagde-decide magnegosyo or mag-business. Hindi naman dahil uso lang, pero dahil kailangan nila. At ito ang tatlong realidad ng negosyo na hindi natin pwedeng takbuhan. Una, one source of income is no longer enough. Alam nyo, sa panahon ngayon, sa hindi mapigilang pagtaas ng bilihin at hindi pagtaas ng sahod, talaga namang hindi na pwede na isa lang ang pinanggagalingan na source ng income ng isang pamilya. You really need to find ways on how to add another source of income. Pangalawa,
stable job is already a myth. You know what? We are living in a generation na kahit gaano kaganda ang trabaho mo, kahit gaano ka nakatagal sa trabaho mo, ang stable job ay hindi talaga sigurado. Anytime, the company can lay you off. Anytime, a circumstance or event can happen na pwede kang mawala kung nasan ka ngayon. At pangatlo, savings will not grow on its own. Alam nyo, para sa mga magigiting at masisipag nating mga kababayan na may mga ipon, lagi nyong tandaan, yung ipon na yan, hindi yan lalago on its own. If you will just put that money on a bank account, time goes by and years goes by, inflation rate will just eat up the interest and the money that you put on your bank. Kaya naman, napaka-importanteng matutunan natin ang maraming paraan kung paano palaguin ang savings na yan. Remember, your present now will be the one who will take care of your future self. Kaya importanteng mataas at malago ang savings natin. So now, we know the whys of business. Naiintindihan natin ngayon ang mga dahilan kung bakit tayo kailangan magnegosyo. This time, pag-usapan natin ang what. What are the two things that are very, very important for you to have a successful and sustainable business? Now, para madaling tandaan, 2 C's lang ang kailangan mong alalahanin. These 2 C's are non-negotiable. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mawala para magkaroon ka ng isang sustainable na negosyo. Number 1 is capital and number 2 is customer. Now, pag-usapan natin muna ang capital. Alam nyo, marami magsasabi sa inyo ng mga so-called gurus na hindi kailangan ng startup capital para magsimula ng business. But the big question is, ilan sa kanila na may ganong paniniwala ang merong sustainable and stable business today? Because the reality is, you can never put up a sustainable business nang wala kang kapital na ilalagay. Because capital is necessary for you to have a sustainable system. Kaya naman, dito sa business ng Ascendra International, we don't believe in hype. Hindi ka namin bibilugin para sabihin sa'yo na ang negosyo hindi kailangan ng kapital. We will tell you the reality that if you want a sustainable and successful system in a business, you need a capital. Kaya naman dito sa Ascendra, hindi mo na kailangang manghula. Hindi mo na kailangang mag-ubos ng kapital for trial and error of making a system. Dito, ginawa na namin ang solusyon at sistema para sa iyo. And just like any other business, kung meron ka ng kapital that set up the system, this time, you need the second C that is non-negotiable sa negosyo natin. And that is the customer. That customer will help you recover your capital and give you a long-term profit. To be honest, wala naman tayong makikitang mga booming or lumalagong negosyo na walang customer. Lahat ng negosyo ngayon, the more customer you have, the bigger and more sustainable your business will be. Malamang may kakilala ka na ayaw ng pagbebenta or ayaw ng nagbebenta without realizing that the foundation of any business or kahit trabaho ay selling. So, kung nahihiya tayo magbenta or maghanap ng customer, well, malayo tayo sa pagyaman. Alam nyo, kaya maraming Pilipino ang naloloko at nai-scam sa pagnenegosyo. Kasi iba, ang gusto, walang kapital, kaya hindi tumatagal yung business. Yung iba naman, may pangkapital, pero ang gusto lang, ilalagay lang yung pera at kusa ng kikita nang hindi willing matutong humanap ng tamang market and tamang customer na magpapalago ng negosyo nila. Kaya naman, kung ikaw yung tao na willing mangapital and willing matuto humanap ng tamang market and customer, well, this business is for you. So let's start to talk about the how. Paano nga ba gawin ang business na to? So first, Ascendra International is actually a startup business that is providing solutions for everyone. At para sa'yo, may solusyon din kami. Base sa mga tanong na sinagutan mo,
we found the best solution for you. And for your capital, the best enrollment package para sa'yo ay ang ating Director Package, which costs 110,500 pesos. It includes 30 basic AI and Alright. So, ayan wait lang, malis na to. So, pinakita ko lang yung intro. Yung intro, it's all the same. Ang nag-iiba lang yung gitna pag sa package na. So, depende sa kausap yung package. So, makikita nyo, pinabilis lang yung presentation. Inikot lang sa why, what, and how. Yung why niya, rule of 3 lang tayo lagi. When you present fast, rule of 3, rule of 3, rule of 3. Ang rule of 3 natin doon, why, what, and how. So, why niya, 3 lang. Stable job is a myth, di ba? Ano yung first niya? Ang first niya is you need to have additional, in this generation, additional source of income. And yung pangatlo niya is, ang savings hindi lumalago on its own. So, yun lang yung why niya, no? Why you need to do a business. And yung what niya, 2 C's lang. Capital and customers. Umpisa lang, maliwanag na kailangan at maliwanag na kailangan matutunang humanap ng, kapag hindi ka willing sa dalawang yon, unqualified na kagad. Para maiwasan ang scamming. Are you following? Maiwasan yung misrepresentation. Yung iba, gusto pasok lang ng pera, tapos hindi naman willing maghanap ng customer. Akala investment scheme ang networking. Akala investment scheme ang Ascendra. So it doesn't work like that. They need to understand that kailangan ng capital and customer. Is that right? And then after that, yung sa how, yun na yung package. And then after the package, ipapakita dyan sa package natin, ipapaliwanag na dyan. Premium AI. Magkaroon ng peace of mind. Ang basic AI, 50,000. Lahat ng namang inventory coverage ng package mo. Yung inventory. Take note of that. Take note of the terms, terminologies. Ang tawag niya inventory. So yung binili mong package, may paraan kung paano ubusin yung inventory. So ipapasok mo yung mga warm market mo, okay, to a financial preparedness forum. Pag umatin sila, gusto nilang coverage, gagamitin natin yung laman ng package para i-activate sa kanila yung lamang inventory ng package mo. Para bumalik yung 200,000 or yung 100,000 na ininvest mo. Alright? Or more pa. Kasi like for example, pag executive yan, ang laman na insurance yan is all up to 240,000 pesos. So ganoon din pag product naman. Alright? Kapag gusto naman nila ng pangpamilya, edi pwede mong bigyan ng associate package, bundle of 3 na coverage. So hindi man mabawasan yung inventory mo ng binili mong package, meron ka namang referral commission na 1,700 pesos. Are you following? So, ina-explain dito lahat yon. At yung pangatlo, kapag yung kausap mo at pinatin sa Financial Preparedness Forum ay gustong-gusto na gawin din yung ginagawa mo, guess what? They just can buy the package that you bought as well. Pag executive yung pre-present, 5 executive lang kailangan, bumalik na yung capital mo. Kasi 40,000 ang direct referral. So 5 lang na makuha mo, balik na yung capital, yung inventory mo, total profit mo na yung 240,000 kapag nabenta natin lahat. So dito pinapaliwanag ng mabuti. In 15 minutes. Video is just 15 minutes and then may konting closing challenge lang siya dyan na ang nanonood video na to, 2 tao lang yung gagawa ng paraan at gagawa ng dahilan. Ilang taong ka nang gumagawa ng dahilan. So we are here to help you sa pag-asenso. So may closing lang siyang konting mabilis na few 10 seconds. So this is it. We have pang-executive associate director. So ganun yung share screen experience natin. So just imagine after watching this video, question, tingin nyo ba klaro? Tingin nyo ba pwedeng mas maging interesado? Now, kapag may mga katanungan, doon na tayo papasok sa review, understand, check. Step 7, simple na lang to. Explain back. Kailangan validate na naiintindihan nila. I-surface natin yung mga confusion and objections yan. And then make the lead verbalize the model. Self-convincing. Dapat siya nagko-convince sa sarili niya. Okay? Ipa-explain mo sa kanya kung anong naintindihan niya. So may mga tanong tayo dyan. So they actually convince themselves, no? So ang do's natin dito, ask, recall, and clarify question. Naintindihan niyo po ba? And then encourage them to explain in their own words, di ba? Address confusion calmly. One concept at a time. Pag may naguluhan siya, explain mo. Okay? Clarity creates confidence. Ang mga don'ts dito, don't assume na naintindihan nila kagad. Huwag ka makikipagdebate, huwag ka makipag-away. Don't proceed sa next step kapag may mga hindi pa siya maintindihan. Alright? So ang signal mo pag to move on, lead expresses belief that it can really work. Kapag ready na, parang excited na. Okay, move to the next na tayo. Move to the next, decision framing. So turn clarity into commitment. Ask for direct decisions. Prevent endless thinking about it loops. So wala nang thinking about it. Diretso na kagad. May mga tanong na tatanungin tayo.
Ask a binary decision question. Yes, not now. Dalawa lang yon. Yes or not now. Yun lang. Yun lang ang sasagutin niya. Stay silent after asking. Respect either outcome while maintaining authority. So, ang don'ts natin, don't chase maybe. Walang maybe dapat dito. Alright? Don't keep talking after the decision questions. Hayaan mo siya magsalita. Tahimik ka lang. Siya sasagot dapat. Alright? Lead says yes clearly. Okay? Ang signal dito to move on sa payment options, kapag nag-yes na, yes, sige, let's do this. Klaro. Or, pag sinabi niyang, hindi siguro muna ngayon. Okay? And then you exit cleanly and preserve future re-entry. Balik ka dun sa focused script. Okay? Focus group script. Alright? So, ganun lang. And then pag okay na, payment option na. Like what I said, make the next action procedural na po to. Wala na, tapos na. Alright? Reduce friction and confusion by giving option. So, finalize the enrollment cleanly. Start with process, registration, and coding before payment. Encode mo na muna. Remember sa atin, encoding. Tama ba? O, labas mo na yung laptop, labas mo na yung cellphone, pasok ka na kagad doon sa portal, i-encode na yung pangalan doon. Okay? Diretso na. And then papiliin mo na, paano nyo po gustong bayaran? Online or cash? Kapag online, di doon na yun, diretso na. Lagay lang ng debit card, lagay ng credit card. Actually, by the way, we're working on it already. Next week, ready na yung ating credit card. Ha? So, nag-reply na yung dev natin. Medyo na-delay lang ng konti kasi may konting error lang silang inayos yung dev team natin, but we are ready for credit card payment sa portal natin. May debit card na rin. May QRPH, may GCash, kompleto yun doon, no? So, ang don'ts natin, don't overwhelm them with details. Don't leave them mid-payment. Huwag mong iwan nang di pa nagbabayad. Okay? Don't proceed without confirmation steps. Alright? So, ayan. Sample lang yan. May sample tayo dyan. Step 6. Step 7, before I mag-start, so lang siguro doon naman may question ka ba? So review, question, review. Pag okay na lahat, decision frame. Okay, we'll give you a copy of this. Don't worry, you can review this. So I'll ask you directly, ready ka na bang mag-build ng assets starting now? Or ipagpapaliban muna natin? If yes, good decision. Okay? Hindi lahat umaabot sa stage na to. Okay? So from here, andito ako to guide you step by step, tita. Don't worry. Ayan. So para to feel reassurance, no? Mabigyan ng reassurance. If need time, tita, I respect that. Okay? Then balik ka sa focus group script. Okay? And then payment option, unang step muna natin is encoding. Tita, encode muna kita ha para ma-register ka na officially sa system. And then later pag-usapan natin yung payment options mo. Okay ba yun? So lagay mo na yung pangalan, details, encode na kagad. Okay? So may 2.5. Pag credit card, paliwanag mo na may charge para hindi nagkakagulatan. Okay? Hindi yung pag magbabayad, ha? Di ba? Tita, pag ano po, may charge po yan, okay? Kasi hindi po sa amin napupunta yan, sa bangko po yan. Charge po talaga as MDR po. Ayan. By the way, may good news na naman tayo. We're working on pababain yung mga charges natin from 2.1 to 1% or 1.5%. Alright? Pag credit card or debit. So, lahat po, sinusolusyonan natin yan para po sa inyong lahat. Alright? Bank transferred or assisted processing. Pag assisted processing, sa ibibigay yung pera. Kasi ikaw yung magpa-pay in. Or pwedeng sila na mag-bank transfer diretso sa bank account ng Ascendra. Okay? So yun, basically, that's our 9-step conversion process. Palakpakan naman natin yan, kaibigan. Right? So, ready na ba kayong mag-start? Kailangan lang natin tandaan before you start kung sino ka. Again, papaalala ko lang sa sistema natin ngayon. Who are you? Again, tandaan mo kung sino ka at kung sinong hindi ka. Because remember, doing comes after being. Ulitin ko doing comes after being. Gagaling ka sa ginagawa mo kapag kilala mo at alam mo anong role mo kung sino ka dito. Maliwanag? So sino ka ba munang hindi? Hindi ka sales agent, hindi ka recruiter, hindi ka beggar. Sino ka? You are a So tandaan mo, hindi mo trabaho kumbinsihin ang prospect mo, trabaho mo magbigay ng clarity. Kasi pag may clarity, sila ang magkukumbinse sa sarili nila. Alright? Alam nyo guys, at the end of the day, as we close this session, excited na ba kayo? As we close this session, let me end with a, simpleng realization lang. Alam mo, I realized one time, kasama ko yung misis ko, no? By the way, my partner wife is here, si MJ. Kaway-kaway naman dyan. Ayan, ha? Oh.
Naalala ko last time na nag-uusap kami, sabi niya kasi, alam mo, hindi naman kasi ako magaling magbenta. Naniniwala kasi siya before na hindi siya magaling magbenta. No, just to give you a short story, naalala ko nung may reunion po, family reunion, friends reunion, mga kaibigan, balikbayan na kaibigan. Pagdalaw nila dito sa Pilipinas, dinner kami, nagkukwento siya, kasi mahilig kaming tumambay sa mga masarap na kainan, yung mga food, mga dinadayo, mga food spots and everything. So nagkukwento siya habang dinner, pinapanood ko lang siya, nagkukwento siya sa mga kaibigan namin na balikbayan, mga nagbibisita dito. Grabe yung restaurant na ganito. So she was telling stories about food spots, about magandang hotel na may magandang service. And the way she was telling the story, talagang alam mo yun, yung tipong grabe yung restaurant, yung karne, it melts in your mouth. Talagang parang nandun ka na. Alam mo yun? Yung ganon. So to cut the long story short, nung pauwi na kami, nag-drive kami, sabi ko sa kanya, grabe galing mo magbenta dun Nagchichismis kasi nagkukwento ng mga lugar na magandang puntahan kasi nga, gusto namin makadalaw sila sa mga, saglit lang sila parang 3 weeks lang sila sa Pinas. Gusto namin makadalaw sila sa mga good spots here. So the way she was telling stories was so genuine, and nung umuwi na kami, sabi ko, grabe, galing mo magbenta kanina. Sabi niya, ano ka ba? Hindi naman ako nagbebenta, nagkukwento lang ako Exactly. Ladies and gentlemen, when you are genuinely, ang mindset mo is genuine care for the people you're talking to. Nakasubok lang ka ba kayo makapunta sa isang lugar, maka-experience sa isang bagay na sobrang totoo, sobrang sarap, sobrang nag-enjoy ka, tapos pag uwi mo, gusto mo ma-experience ng mga mahal mo sa buhay. Naka-experience ka namang makapunta sa isang bansa na ikaw lang mag-isa, tapos ang ganda-ganda, tapos nasa isip mo, sana kasama ko yung misis ko. Nakapunta ka sa kakain ka, kaso hindi mo kasama yung anak mo, sana nandito yung anak ko. Tapos pag uwi mo, kunuwento mo, grabe honey, ang sarap, ang ganda. Are you following? Nasubukan niyo na yun? You know guys, the best skill and the best script by the end of the day is the power of when you are sincere in what you are saying, if you are truly believe in what you saw, what you heard, what you felt, what you experienced, you truly believe and genuinely believe in it, and you are telling it to someone that you truly care for, guess what? Hindi mo kailangan ng script. Kusang lalabas. Kailangan mo lang yung concept, magiging natural ka. Lalabas yan. Energy will never lie. Kapag totoo sa nararamdaman mo, yung na-experience mo, at you really care for the person you are talking to. Kasi the truth is, kaya ka lang naman nahihirapan mag-convert sa mga conversations mo is because ang unang pumapasok sa isip mo, takot na baka ma-reject ka. Why? Because fear is a natural instinct of our body when you are surviving. Naka-survival mode ka kasi. Ang fear is a natural hormone, natural instinct ng katawan natin to keep you surviving. So magkakaroon ka ng takot, kailan? Kapag nakafocus ka sa sarili mo. But when you remove your focus from yourself and you give it to the person you're talking to, and you genuinely believe on what you have, on the system that you have, on the solutions that you have, and you truly care for that person, I'm telling you, lalabas ng natural yung mga dapat mong sabihin para ma-convert mo sila. Kaya, by the end of the day, ang tanong is hindi kung magaling ka bang magbenta. By the end of the day, ang tanong, naniniwala ka ba? Do you believe? Do you believe? Okay lang ba? May mga itatanong ako sa iyo, isagot natin, yes, I am proud, I believe, I ascend. Practice in 1, 2, 3. Do you believe in Ascendra? Do you believe in our solutions? Do you believe in our system? Do you believe in our mission and our movement? Tayo-tayong lahat mga kaibigan, isigaw mo with full sincerity, kasama ang puso, itodo mo, kasi ikaw yung susunod na milyonaryo sa Ascendra. Do you believe na makakuha mo mga pangarap mo?
Gentlemen, when you truly believe and your belief is real and your intention is pure, maniwala ka, hindi tayo magbebenta. You are not selling. If you truly believe, you are not selling. You are serving. And that will make conversation truly converts. Thank you very much, guys. Maraming salamat. Let's do this. We love you. Tuloy-tuloy tayo mag-convert sa Ascendra. God bless. Picture muna. Picture, picture. Picture. God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. Picture, guys, picture. The room, so let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. Thank you, guys. God bless. Let's have a celebration. Jesus set you free. It's time to celebrate. Do it, let's have a celebration. I need less of me. Father, Son, and Spirit, that's who I call G-O-D. I used to be a blind man until you let me see that who the Son sets free, you said it's truly free indeed. So let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration.